Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1081 hanggang 1100. Kabanata 1081. Tungkol sa mga detalye, ipapagawa ko ang JW Real Estates ng isang espesyal na briefing upang ihayag ang higit pa mamaya. Ito ay magandang balita, pagkatapos ng lahat, kaya lahat kayo ay malugod na dumalo at sumali. Madilim at masama ang tingin ni Dudley habang nakatitig kay Jasper, na napapaligiran ng hindi mabilang na mga reporter na desperadong kausapin siya. Dapat ko bang tanggalin ang mga reporter na iyon, Mr. Ball? There's no reason to let Jasper appear so magnificent. Lumapit ang isang bodyguard para bamulong sa tenga ni Dudley. Dudley harumphed bago siya ngumiti ng nakakaawa. Hayaan muna natin siyang matuwa sa ngayon. Kung mas maraming tao ang naghahanap sa kanya ngayon, mas maraming mga tao ang tatawa at year-okan siya pagkatapos ng forum at nawala sa kanya ang lahat. Malapit na siyang maging paksa ng pangungutya ng publiko. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Dudley. Kinawayan niya ang kanyang mga bodyguard at naglakad sa mas tahimik na lugar bago kinuha ang telepono. Ako ito, Dudley. Boses ni Lisa mula sa kabilang linya. Namilog ang tingin ni Dudley nang marinig ang boses, at mahinang tumawa. May problema ba, Lisa? Mahinang sagot ni Lisa, magsisimula na ang forum, di ba? Gagana ba ang plano mo? Mayabang na tumawa si Dudley at sumagot, huwag kang mag-alala. My dad's the one attacking him this time, so it will definitely spell the end for Jasper. Wala akong maipapangako, ngunit tiyak na gagawin siyang tanga, at malalaman ng kabuuan ng Waterhoof City na si Jasper ay isang basura na may hitsura at walang kasanayan. Ang kanyang JW ay itinatag lamang noong isang taon, kaya paano ito maihahambing sa aking si Treasures International? And to think na ignorante siya para sumali sa forum na ito. Na para bang ang labanan sa pagitan ng Haddock at Theo Chambers of Commerce ay isang basurang tulad niya na maaaring makagambala. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong bibigyan ko siya ng leksyon na hinding-hindi niya makakalimutan. Puno ng saya at paghanga ang tono ni Lisa. Ang galing mo, Dudley. Sigurado akong walang mangyayaring masama sa pag-atake mo at ni Uncle Ball sa kanya, may tiwala ako sa iyo. Gayunpaman, si Jasper ay isang napakatuso at mapanganib na tao. Kailangan mong maging maingat na hindi mahulog para sa kanyang mga trick. Siya ay walang awa. Kaya ang kaunting pagkakamali ay magiging dahilan upang mahulog ka kaagad sa kanyang bitag. Ngumisi si Dudley at sumagot, huwag kang mag-alala. With my dad here, there's no way he can do anything crazy. Pero Lisa, nangako ka sa akin na makakasama mo ako ng ilang araw pagkatapos kitang tulungan dito. Huwag mong kalimutan iyon. Diyos ko, tumigil ka. Pag-usapan natin ito pagkatapos mo, okay. Bakit ka nagmamadali? Hindi naman ako tatakas o ano. Tumawa ng malakas si Dudley nang marinig ang mapanlokong boses ni Lisa. Magsasalita na sana siya nang may dumating na bodyguard para ipaalala sa kanya ang isang bagay. Oras na, Mr. Ball. Tapos na ang mga interview sa labas, at pumasok na rin si Jasper sa venue. Sige, Lisa, kailangan ko nang ibaba ang tawag at umalis. Kita na lang tayo next time sa room na pinabook ko para sa atin. Hahaha, malakas na tawa ni Dudley at ibinaba ang telepono. Pagkatapos, lumingon siya para tanungin ang bodyguard. Alam ba ng mga tao mula sa ibang mga kumpanya, at lalo na ang propesor na iyon, ang aming layunin? Ngumisi ang bodyguard at sumagot, huwag kang mag-alala Mr. Ball. Kinuha ng mga taong ito ang pera, para malaman nila kung ano ang gagawin. Ang ibang mga kumpanya ay hindi maglalakas loob na lumaban sa ating si Treasures International. As for Professor Mac, dumating lang siya at personal na ni-request na puntiryahin si Jasper, haha. Palagi kang susuportahan kapag nakatayo ka sa kanang bahagi ng kasaysayan. Masyadong mayabang si Jasper, kaya laging may mga taong hindi maninindigan.
Tumawa ng malakas si Dudley at masiglang nagpatuloy, "Pera na sa venue." Gusto kong malaman ni Jasper kung ano ang pakiramdam habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa sarili niyang kamatayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1082. Ang pangunahing conference hall ng W Hotel. Ang W Hotel ay ang pinakamahusay at pinakamarangyang internasyonal na 5-star hotel sa Waterhouse City, kaya ang layout at mga dekorasyon nito ay lubhang maluho. Ang pinakamahalagang high-end na conference room nito ay umabot sa isang buong palapag. Sa reception, kung saan mauunang darating ang mga dadalo sa conference, nakuha lang ni Jasper ang kanyang attendance card nang marinig niya ang boses ni Henry mula sa kanyang likuran. "Anong ibig mong sabihin wala ako sa name list mo? F*** ka. Ang katotohanan na ako ay pupunta sa iyong komperensya ay isang karangalan para sa iyo. How dare you throw me out?" Lumingon si Jasper at kumunot ang noo sa middle-aged manager na inatas sa pag-asisikaso ng attendance. Tinanong niya, "Ano ang nangyayari?" Paumanhin, ngunit ang taong ito ay wala sa aming listahan ng mga imbitasyon kaya hindi siya maaaring sumali sa forum. Magalang ang hitsura ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit nagtatago siya ng isang mapanuksong panunuya sa likod ng kanyang ekspresyon. Tumingin siya kina Jasper at Henry na parang nagbibiro habang walang pakialam sa pagsasalita. "Nagpadala na ako ng isang tao upang ipasa sa iyo ang isang listahan ng mga taong dadalo sa kaganapan kasama ko. Nandyan ang pangalan ko at si Henry Lo, kaya paanong hindi siya kasama sa listahan ng pangalan mo?" Tanong ni Jasper. Nagkibit-balikat ang middle-aged manager at walang pakialam na sumagot, "Wala akong ideya tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang forum na ito ay hawak namin, si Treasures International, at kami ang magpapasya kung sino ang gusto naming imbitahan. Bagamat may karapatan kang mag-imbita ng iba, Mr. Lane, sa amin ang huling say, at kailangan pa ring suriin ang iyong kahilingan." Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ay sinulyapan ng nasa katanghaliang gulang na si Henry ang mukhang galit na si Henry bago niya sinabi sa neutral na tono, "Hindi natin basta-basta mapapapasok ang mga taong kadudad ang tao. F*** ka." Sumabog ang galit ni Henry at halos mabaligtad ang maliit na receptionist counter. "Tinawag mo lang akong questionable na tao." Pinaikit ni Henry ang kanyang mga mata at tinitigan ang kausap. Ang kanyang pagiging exuded ng isang mapanganib na aura. Hindi inaasahan ng nasa katanghaliang gulang na manager ang matinding init ng ulo ni Henry at napaatras siya ng maingat. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ka ba? Sinusubukan mo bang magdulot ng kalituhan? Tatawagan kita ng security ngayon din. Buksan mo ang iyong mga hanggal na mata at tumingin sa paligid. Ito ba ay parang isang lugar kung saan maaari kang maglibot na nagdudulot ng gulo willy-nilly?" Sa pagkakataong iyon ay nakatuon ang atensyon ng lahat sa kanila. Ang mga tao ay tumingin kay Jasper at Henry na may pag-usisa, ngunit walang lumapit upang humingi ng hustisya para sa kanila. Maliwanag na ang mga taong ito, kung saan ninakaw ni Jasper ang spotlight, ngayon ay gustong makitang ginawang tanga si Jasper. "Moherf ****, nakakaloka ka." Galit na galit si Henry at itinaas niya ang kanyang paa para sa tiyan ng middle-aged manager. Nagulat ang lahat sa eksena. Ang lahat ng naruroon ay nagtatag ng mga pagkakakilanlan, at iniisip nilang lahat ang kanilang mga sarili bilang mas mataas na uri. Kaya naman, bihira para sa kanila na mapunta sa mga sitwasyon kung saan nagsimulang mag-away ang mga tao mula sa pinaka-offset. Sa kabila nito, ipinakita ni Henry ang pisikal na pagsalakay sa kanilang mga mata. Magulo ang eksena, at medyo nagkakagulo ang mga tao. Nagulat din ang mga security guard ng hotel na siyang namamahala sa kaayusan at agad silang humakbang at hiniwalayan ang laban. Wala silang lakas ng loob na gumawa ng anuman laban sa alinmang partido, kaya't ang tanging nagawa nila ay palayo kay Henry, na agresibong sumuntok, palayo sa manager na nasa katanghaliang gulang. Ilang beses na sinipa ni Henry ang nasa katanghaliang gulang sa gitna ng kaguluhan at itinulak ang security guard na palayo nang maalis na siya. Madilim niyang tinitigan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mula sa kinatatayuan ni Henry ay parang galit pa rin siya. "Aray, sobrang sakit. How dare you hit me? Okay, kung gayon, hindi pa ito tapos. Babayaran kita dito." Napaungol ang middle-aged manager habang sumisigaw ng masakit na may bagbog sa mukha at katawan.
Moherf asterisk Sacker, ang taong ito ay talagang isang tanga, sabi ni Henry. Maya-maya lang, lumapit din si Jasper. Nakatayo siya sa harap ng middle-aged manager na walang pakialam sa mga mata. Natakot siguro ang middle-aged manager na baka mabugbog na naman siya, kaya napatingin siya kay Jasper at nagbanta, "Sasaktan mo rin ba ako, Mr. Lane? Sa tingin mo sulit ka sa lakas ko?" Mahinahong pumutok si Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1083. Sa kabila ng kanyang kahihiyan, ang nasa katanghaliang gulang na manager ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano para sumagot. Pagkatapos ng lahat, si Jasper ay vice-presidente pa rin ng sangay ng Waterhoof City ng Haddock Chamber of Commerce pati na rin ang mayor yang shareholder ng JW. Samantala, isa lamang siyang middle-rank na empleyado sa Sea Treasures Group. Ilang milya ang agwat ng kanilang mga status. Hindi niya kilala kung sino si Henry, at naisip lamang niya na siya ang nasasakupan ni Jasper, kaya naisip niyang gagamitin niya ang pagkakataong ito para ilagay si Jasper sa isang kakilakilabot na posisyon habang nakakakuha ng pabor ng tagapagmana, si Dudley, sa pamamagitan ng pagpapahiya kay Henry. Hindi niya akalain na si Henry ay napakahirap na tao. Gayunpaman, ang manager na ito ay maaaring natakot kung nalaman niya ang pagkakakilanlan ni Henry. Inihagis ang isang name card sa katawan ng nasa katanghaliang gulang na manager bago ang boses ni Jasper. "Dahil kino-question mo ang mga taong dinadala ko, kung gayon marahil ay dapat mo ring tanungin ang aking katayuan. Hanggat hindi mo naituwid iyon, hindi ako naniniwala na kailangan kong dumalo sa forum na ito." Tumalikod si Jasper at naglakad patungo sa exit. Ang eksena ay nabigla sa lahat ng dumalo, lalo pa ang nasa katanghaliang gulang na manager. Hindi nila akalain na kukunin ni Jasper ang isyu sa pagupo, kaya hindi nila inaasahan na bigla na lang itatapon ni Jasper ang kanyang name card at aalis. Ang forum na ito ay ginanap na may tanging layunin na ay target si Jasper, ang vice-presidente ng sangay ng Waterhoof City ng Haddock Chamber of Commerce. Kung umalis siya, pagkatapos ay si Treasures International. Dapat bang gumanap ng mag-isa ang dulang ito? Ang nasa katanghaliang gulang na manager ay agad na namutla sa takot. Katulad nito, itinaas ni Henry ang kanyang kamay upang sandutan ang nasa katanghaliang gulang na manager at nginisyan, ang kanyang ekspresyon ay mayabang. "Si Treasures International, di ba? Sa tingin mo kaya mo, ha? Ayos lang. Maghintay ka lang. Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa pakikitungo sa mga walang katulad mo. Sisirain ko ang amo mo. Maghintay ka lang, ang boss mo ang haharap sa iyo." Galit na tumalikod si Henry para umalis. Sa maikling sandali na kinailangan ni Jasper para magsalita, si Henry ay nakaisip na ng 10 paraan para pabulaanan ang mga bagay na ginawa sa kanya ng Sea Treasures International nang wala sa proporsyon habang iniuulat ito sa kanyang ama. Alam na niya ang kumpanyang ito, na isang malaking lokal na grupo mula sa Mustis Province. Ito ay matatagpuan sa pamamagitan ng Cavern City, at ito ay nagkataon ding nakalista sa Harbor Stocks. Lugar na iyon, teritoryo ba niyang Master Law? Akmang aalis na sina Jasper at Henry nang magkasama, may lumitaw na medyo chubby na lalaki habang napapaligiran ng maraming tao. Kamukha niya si Dudley, ngunit ang lalaking ito ay may pangmatagalang ngiti sa kanyang mukha. Mukha siyang mabait at madaling kausap. Ang lalaking ito ay ang mayor yang shareholder ng Sea Treasures International, at ang ama ni Dudley, si Alban Ball. Baka sa mukha ni Alban ang gulat nang makita niya si Jasper. "Mr. Lane, nagsimula na ang forum. Saan ka pupunta?" Tiningnan ni Jasper si Alban ng mahinahon at sinabing may banayad na ngiti, "Siguradong dumating ka sa tamang oras, Mr. Ball." Nagkunwaring hindi naiintindihan ni Alban ang ipinahihiwatig ni Jasper habang nakangiting may crescent-eyed na sagot, "I was held back by some things. Kaka-rating ko lang dito ilang sandali lang. Basta ang iyong Moherf asterisk at Stingfoot. Ngayon mo lang pinapanood ang lahat ng masaya, hindi ba?" Ngumisi at sambat ni Henry habang tumabi kay Jasper. Ang kanyang kabastusan ay naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng lahat. Bilang presidente ng Teo Chamber of Commerce at chairman ng Sea Treasures International, si Alban ay isang kakilakilabot na figure sa mga hangganan ng Mustis Province. Walang maglalakas loob na pag-alitan siya ng tahasan. Si Alban lang ang hindi mapawi ang ngiti.
Parang hindi siya ang napapagalitan. Ikaw si Mr. Lo, diba? Hay nako, sinong nagpagalit sa'yo Mr. Lo? I'll be sure to make it up to you in his behalf. Itaas mo ang paa mo, tigilan mo na yung pag-arte mo sa harapan ko. Nakakadiri. Alban, tama ba? Si Treasures International, sa tingin mo kaya mo akong tapakan na parang ako ang iyong carpet? Teka lang, tumatawag ako ngayon sa bahay. Walang kwenta ang patuloy kong pag-iral kung hindi ko mapapabagsak ang presyo ng share ng inyong nakakatuwang si Treasures International. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1084. Itong eksena dito ay isang ganap na class eco. Si Alban ay isang nangungunang mayamang negosyante na may partikular na antas ng impluensya sa Mustis Province at maging sa karamihan ng Timog Silangan na rehiyon. Pero, heto siya, tinuturo at pinagalitan ni Henry. Binyantaan pa ni Henry si Alban sa pagsasabing siya ang magiging dahilan ng pagbagsak ng presyo ng share ng si Treasures International. Ang eksenang ito ay nagpaalala sa karamihan ng isang bagay. Parang tinuturuan sila ng mga daliri ng kapitbahay nila at nagbabantang sunugin ang kanilang bahay. Naramdaman ng lahat ng naruroon na namamanhid ang kanilang anit. Ang kanilang mga tingin ay likas na lumipat sa Alban, nagtataka kung ano ang magiging reaksyon ng malaking figure na ito na nangingibabaw sa Timog Silangan na rehiyon. Unti-unting nawala rin ang ngiti ni Alban. Kailangan niyang mabaliw kung makangiti pa siya sa ganoong oras. Kung tutusin, wala itong kinalaman sa kung gaano kakomplikado ang mga iniisip ng lalaki. Mr. Lo, wala pang history ng sama ng loob sa pagitan namin at ng pamilya Lo. Naging magalang din ako sa iyo, kaya bakit kailangan mong pilitin ang aking kamay sa simula pa lang? Pinigil ni Alban ang kanyang galit at nagtanong. Lalong naguluhan ang iba nang marinig nila si Alban na umamin ng pagkatalo ng napakabilis. Nagsimula silang magtaka kung sino nga ba si Henry, at itong pamilyang Lo. Walang makapangyarihang pamilya ng batas sa mainlands. Kaya naman, bakit si Alban, isang makapangyarihang figure, ay natakot sa mga banta ng isang binata? Ngumisi si Henry at sinabing, tumigil ka na sa pag-arte sa harap ko. Para bang ang iyong aso ay maglalakas loob na dalhin ang kanyang mga pangil sa akin nang wala ang iyong mga tagubilin. Lumingon si Alban at nakita niya ang maputlang mukha na nasa katanghaliang gulang na manager. Nagtanong siya sa malalim na tono, what the hell happened? May isang tao kaagad na humakbang at ipinaalam ang buong pangyayari kay Alban. Nagalit si Alban nang marinig ang kwento at tumingin siya sa middle-aged manager na nanginginig sa lupa. Malamig ang kanyang mga mata habang sumisigaw, kilala mo pa ba kung sino si Mr. Lo? Karangalan naming mag-imbita ng isang tulad niya, gayunpaman, maglakas loob kang itaboy ang isang mahalagang VIP. Bobo ka ba o ano? Napaatras ang nasa katanghaliang gulang na lalaki nang siya ay sinigawan. Naunawaan na niya ngayon na nalagay siya sa matinding problema. Mr. Ball, patawarin mo ako, pakiusap, hindi ko alam. Ang alam ko lang ay ayaw ni Mr. Dudley kay Mr. Lane kaya sinadya kong pilitin sila. Ginagawa ko lang ito para sa aming grupo at sa kapakanan ng Theo Chamber of Commerce, Mr. Ball. Patawarin mo ako. Oo, anong tapat na aso ang mayroon ka doon? Ngumisi si Henry. Para sa kapakanan ng Theo Chamber of Commerce mo at ng grupo, ha? Kaya ba naisip mo na kaya mo akong yerakan? Malungkot ang ekspresyon ni Alban at naramdaman niya ang pagnanasang lunukan ng buhay ang walang utak na middle-aged na manager na ito. Paano niya nasasabi ang ganoong bagay sa publiko? Gaya ng inaasahan, kakaiba ang tingin ng karamihan kay Alban, na para bang ginawang tanga. Mr. Ball, dahil nalinaw na ang bagay na ito, kaya naniniwala ako na pinakamahusay na umalis na kami ni Henry. Natural lang na gawin natin iyon. Mahinahong sabi ni Jasper, dahil ang forum na ito ay napakataas ng mga pamantayan, kung gayon mas mabuti kung wala sa amin ang sumali kung sakaling may mag-interrogate sa amin para sa pagiging kadudadad ang tao muli. Dahil sa sinabi ni Jasper, mas lalong umitim ang ekspresyon ni Alban. Pinilit niyang tumawa at sinabing, mga Ginoo, ito ay talagang isang malaking hindi pagkakaunawaan. Kasalanan ko ito, kaya patawarin mo ako. Kayong dalawa ay napakahalagang bisita sa forum conference na ito, kung tutuusin.
Maituturing na failure ang forum kung aalis kayong dalawa. Nilingan ni Alban ang middle-aged manager at malamig na tumikim, wala kang kwentang D***starred. Magwala ka. Hindi na kita gustong makita sa harapan ko. Umalis ka. Mabilis na umimik ang nasa katanghaliang gulang habang si Alban ay lumingon kay Jasper at Henry. Pakisundo ako sa loob, mga ginoo. Ipinapangako ko na gagawin ko ito sa iyo sa hinaharap, tama ba iyon? Inangat ni Henry ang sulok ng kanyang labi ng hindi sinsero at tumingin kay Jasper. Nilinaw niya ang kanyang paninindigan. Nangangahulugan ito na si Jasper ang magdedesisyon kung mananatili o umalis si Young Master Lo. Dahil isa lang itong hindi pagkakaunawaan, kaya tama lang na maging magalang din kami sa iyo, Mr. Ball. Tulad ng pag-iisip ni Alban na sasamantalahin ni Jasper ang isyo at magpapahirap sa kanya, nahuli siya ni Jasper nang bigla siyang ngitian. Pinaikit ni Alban ang kanyang mga mata habang tinitingnang mabuti si Jasper. Habang si Alban ay nanatiling nakangiti, sa loob-loob niya ay itinaas niya ang pinaghihinalaang antas ng panganib ng kabataang ito na 2 taon na mas bata sa kanyang anak sa pamamagitan ng ilang magandang binga. Lahat sila ay kakilakilabot na miyembro ng lipunan, at naunawaan nila na ang ilang bagay ay malulutas lamang sa pamamagitan ng formal na paraan. Ang maliliit na hindi pagkakaunawaan at pagkakamaling ito, hindi alintana kung sino ang gumawa nito, ay hindi masyadong nakaimpluwensya sa malaking larawan. Ang mga ito ay walang iba kundi mga pampaganya bago ang pangunahing ulam. Kung naisip ni Jasper na siya lang ang nanalo dito at naging mapagmataas sa bagay na iyon, kung gayon ay patuloy na makikita ni Alban si Jasper bilang isang madaling target. Gayunpaman, ang kasalukuyang reaksyon ni Jasper ay naging sanhi ng paghinga ni Alban sa loob. Ang matandang tusong iyon, si Gale, ay talagang nagpadala sa kanya ng isang mahirap na kalaban sa pagkakataong ito. Iyan ay kahanga-hanga, kung gayon. Salamat sa iyong kabutihang loob, G. Lane, G. Lo. Tere na sa loob, matagal na silang naghihintay, sumenya si Alban sa kanila sabay ngiti sa mga mata. Kakapasok lang nila sa main hall ng forum nang magdahilan si Alban. Pumasok siya sa loob ng kwarto na may madilim na ekspresyon sa mukha. Hinihintay na siya ni Dudley sa loob. Kamusta, Dad? Siguradong maasim ang mukha ni Jasper at ni Henry, di ba? Nagmamadaling lumapit si Dudley para sabihing may pagmamalaki nang makita niyang pumasok si Alban. Malungkot na tanong ni Alban kay Dudley, inutusan mo ang walang hiya na iyon. Maangas na sagot ni Dudley, wala naman talaga akong sinabi sa kanya, I just gave him a hint. Kunin mo ito bilang pagpapakita ng ating kapangyarihan kina Jasper at Henry. Ipaalam sa kanila kung sino ang kanilang teritoryo. Nakakahiya na hindi ko nakita kung gaano sila kaawa-awa. Nakaka-excite siguro, haha. Nagdilim ang ekspresyon ni Alban sa bawat salitang sinasabi niya. Magtatanong na sana si Dudley kung anong meron nang biglang itinaas ni Alban ang kamay na parang sasampalin siya. Nagulat si Dudley at tinaas niya ang kanyang kamay para ipagtanggol ang sarili. Sumigaw siya, ano ang binabatukan mo, tatay? Ganon pa man, hindi sumakit sa pisngi ni Dudley ang nakasabit na kamay ni Alban. Mabagsik na sagot ng lalaki, itago mo sa sarili mo itong mga hamak mong panlilinlang. Gagawin mo lang tanga ang sarili mo. Natigilan si Dudley. Nabigo ito. Hindi pwede. Kilala mo pa ba kung sino si Mr. Lo? Ang kanyang katayuan o pagkakakilanlan. How dare you use your tricks on him? Dismayadong saway ni Alban. Galit na sabi ni Dudley, I check. It's nothing special, young master lang siya ng Lo family. Kaya ano, ako rin ang young master ng Ball family. Young master ang pa ako. Saway ni Alban, you must be out of your mind. Sa palagay mo ang kaunting pera ng aming pamilya sa mga taon na ito ay maaaring makipagkompetensya sa kung ano ang mayroon ang pamilya ng batas. Hindi man lang tayo magkapantay. Binabalaan kita. Ang pagpili kay Jasper ay isang bagay, ngunit hindi mo inaatake si Henry. Kung hindi, pareho tayong baliw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1085. Labis na naasar si Dudley sa babala ni Alban, ngunit wala siyang pagpipilian kundi tiisin ito. Sige, nagalit si Alban nang makitang sumang-ayon si Dudley. Mabuti kung ganoon. Sige, malapit nang lumabas doon. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa iyo.
Naunang lumabas ng kwarto si Alban. Sinundan siya ni Dudley, ang kanyang ekspresyon ay napakabagyo na maaaring nagsimula na rin ang ulan sa bulwagan. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom at ang kanyang titig ay napakalamig. Nagsimula ang forum conference matapos magbigay ang host ng madamdaming opening speech. Bilang pangunahing kinatawan, syempre inimbitahan si Jasper na maupo sa plataporma sa entablado. Mabilis na sumugod si Alban para maupo sa tabi ni Jasper. Noon lang, nagsimulang magsalita ang isang maalam na eksperto na nagtatrabaho sa industriya ng pananalapi sa loob ng 30 taon at may karanasang magtrabaho sa ibang bansa. Kinuha ni Alban ang oras na ito upang ilipat ang kanyang katawan patungo kay Jasper na may ngiti habang nagkomento, "Nakatatag ka ng napakalaking negosyo sa murang edad, Mr. Lane. Marahil ay may ilang karanasan kang maibabahagi sa aming lahat." Nakangiting sagot ni Jasper, "There's no comparing my experience with seniors like you, Mr. Ball. Sa makatuwid, sa palagay ko ay mas gugustuhin kong makinig na lamang at matuto sa halip na magsalita. Masyado kang mabait, Mr. Lane. Pero natatakot ako na maraming tao ang sabik na makarinig ng matatalinong komento mula sa iyong bibig, Mr. Lane." Wika ni Alban na may makahulugang tono. Katatapos lang magsalita ni Alban nang lumabas ng stage ang dating eksperto sa gitna ng palakpakan. Ang sumunod na nagsalita ay isang kalbong Professor Mac. Bilang isa sa mga kilalang dalubhasa sa larangan ng pananalapi ng Waterhoof City, si Professor Mac ay isang kakilakilabot na figure. Kaya naman, bago siya magsimulang magsalita, muling umalingaw-ngaw ang palakpakan sa ibaba ng entablado. Professor Mac ay medyo mapagmataas. Pagkatapos magpalakpakan, nagsimula na siya. "Hello, I'm sure alam ninyong lahat kung sino ako. Ako si Perry at mahigit 20 taon na akong nagtatrabaho sa industriya ng pananalapi. Bahagi ako ng unang batch ng mga financial practitioner na lumaki kasama ng industriya ng pananalapi ng ating bansa. Ako ay kasalukuyang punong propesor na nagtatrabaho sa tanggapan ng patakaran sa pinansyal ng lungsod ng Waterhoof. Narito ako ngayon upang talakayin sa lahat kung ano ang magiging hitsura ng hinaharap na pag-unlad ng ating ekonomiya." Pagkasabi niyon, tumahimik si Professor Mac at naging matigas ang tingin niya habang nagpatuloy. Nagkaroon ng isang bagong umuunlad at lalo na ang hyped-up na industriya sa huli, at ang pampublikong pinagkasunduan ay tila na hanggat ang isang negosyo ay nauugnay sa industriya na ito, pagkatapos ay agad itong titingnan bilang isang high-end at sopistikadong kumpanya. Gayunpaman, hindi gaanong naiintindihan ito ng maraming tao. Ang tinutukoy ko ay ang industriya ng .com. Naniniwala ako na ang pananalapi at ekonomiya ay dapat pa ring magsinungaling sa matatag na mga prinsipyo. Ano ang maitutulong ng internet sa ating lipunan at buhay? Inaamin ko na pinadali nito ang buhay ng maraming tao, pero hindi ibig sabihin na mahalaga ito. Ito ay isang accessory lamang sa ating ekonomiya. Gayunpaman, sinasabi ng ilang tao na ito ang direksyon ng kinabukasan ng sangkatauhan, at sa tingin ko ay katawa-tawa iyon. Sa pagdalo sa forum ngayon, alam ko na si Mr. Lane ay may malalaking .com enterprise sa bansa sa kanyang mga kamay. Parehong ari-arian niya sina Sena at Terryzone. Kilala ng lahat si Sena, ang kumpanya na nagsimula sa mga web portal at ngayon ay lumilipat upang bumuo ng mga laro. Ito ay isang negosyo na walang pisikal na pabrika, ngunit ito ay nagkakahalaga ng 10 bilyon sa merkado. Naranasan pa nito ang nagdulot ng isang alon ng mga pamumuhunan pagkatapos ng listahan sa Nasdaq. Maliwanag na ito ang pangalawang beses na sinasadya ng kapitalistang merkado na pabagsakin ang industriya ng .com nang wala sa proporsyon. Sa kabila nito, ang ilang mga tao ay tila nawalan ng malay at iniisip na sila talaga ang may-ari ng isang may kakayahang negosyo. Kung iisipin lang nila, malalaman nila na ang isang negosyong hindi nakikinabang sa buwis sa pagtatrabaho ng ating bansa ay dapat na walang karapatan sa ganoong kataas na halaga sa pamilihan. Lahat ng ito ay peke. Ito ay isang bula na lalabas sa kaunting sundot. Nakakahiya na ang ating Ginoong Lane dito ay nalulunod pa rin sa sarili niyang mga maling akala. Wala siyang ideya na siya ay nakahiga sa isang bangin, at ang isang malaking bug zone ng hangin ay magpapabagsak sa kanya hanggang sa kanyang kamatayan. Ang mga salita ni Perry ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa mga manunood. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1086.
Ang sitwasyon sa labas ng bansa ay kapareho ng sa loob nito pagdating sa industriya ng .com, kung saan nahati ang mga tao sa dalawang pangunahing grupo. Ang isang grupo ay naniniwala na ito ay isang katakataka, na ang industriya ay halos walang silbi at isang konsepto lamang na ang kapitalistang merkado ay nag-overhype upang makakuha ng mga tao na mamuhunan ng pera. Samantala, ang ibang grupo ng mga tao ay naniniwala na ang industriya ang magiging puwersang nagtutulak sa likod ng ikatlong industrialisadong revolusyon. O kahit papaano, tiyak na mababago nito ang paraan ng pamumuhay at pagtatrabaho ng mga tao. Hindi alintana kung saang grupo kabilang ang isa, medyo konserbatibo pa rin sila pagdating sa pagpapahayag ng kanilang sariling mga opinyon. Ito pa rin ang taong 2001, pagkatapos ng lahat, at ang lahat ay hindi pa rin malinaw. Gayunpaman, ang mga salita ni Perry ay mabigat sa opinyon. Talagang itinuturo niya ang ilong ni Jasper at inaakusahan siya ng pagiging isang malaking conman. Pagkatapos ay nagpatuloy si Perry sa pagtataas ng mga halimbawa na higit pang sumusuporta sa kanyang teorya. Lahat ng sinabi niya parehong tahasan at tahasang pinuntirya sina Senna at Terryzone. Gayunpaman, alam ng lahat na talagang pinupuntirya ni Perry si Jasper, ang lalaking nakaupo sa panel noong araw na iyon. Kailangang aminin ng isa na ang mga kasanayan sa oratorio ni Perry ay kahanga-hanga. Pagkatapos ng kanyang talumpati, ang mga tao sa ilalim ng entablado na hindi nakakaunawa sa internet ay nagsimulang umindayog sa kanyang opinyon. Lahat na ngayon ay nakatingin kay Jasper ng kakaiba. Ganun pa man, nanatiling kalmado si Jasper sa kinauupuan niya. Things sure took a quick turn for worse, Mr. Lane. Mahinahong ngumiti si Alban kay Jasper. Sinulyapan ni Jasper si Alban at sumagot ng hindi naapektuhan, napakagandang play na inayos mo, Mr. Ball. Bahagyang ipinikit ni Alban ang kanyang mga mata at sinabing, "You misunderstand, Mr. Lane. Wala akong kontrol sa sinasabi ng mga eksperto at propesor na ito. Bakit kailangan kong ayusin ang anumang bagay? Let me guess, dapat marami pa pagkatapos nitong Perry, tama?" Tanong ni Jasper. Kinagat ni Alban ang kanyang labi ngunit hindi na nagsalita. Gaya ng inaasahan ni Jasper, bumaling si Perry kay Jasper nang may pagmamalaki nang matapos siya, habang ang mga sumusunod na nagsasalita ay pumanig lahat kay Perry. Ang bawat isa sa kanila ay nagsalita ng mas malupit kaysa sa huli. Sinimulan nilang i-target ang industriya ng .com sa simula, bago sila nagpasya na huminto sa pag-ikot sa bush at sinimulan ang direktang paghampas ng JW Company at Jasper. Kaya naniniwala ako na ang isang taong walang pangunahing kakayahan na magdesisyon o may mabuting puso ay walang karapatang maging kwalipikado bilang isang negosyante. Buong araw siyang nagpapalamon sa kaluwalhatian ng pagiging mayaman, ngunit hindi ba siya nakakuha ng kanyang unang malaking pera sa pamamagitan ng purong swerte? Ang mga taong tulad nito ay maaaring mabilis na bumangon, ngunit mas mabilis nilang natutugunan ang kanilang mga wakas. Ito mismo ang tinutukoy ng mga tao bilang walang pusong mayaman. Ang kanyang mga negosyo ay hindi nagdadala ng positibong halaga sa lipunan. Siya ay isang batang nayon, isang magaspang at mapang-utos na anak ng isang magsasaka na hindi kailanman nakatanggap ng anumang high-end na elite na edukasyon. Wala siyang karapatang makihalubilo sa mga taong may mataas na pinag-aralan na may mga masters at degree na tulad natin. Siya ay dapat na nakikibaka para sa kanyang buhay sa pinakamababang uri ng lipunan. Lahat ng uri ng mga opinyon ay lumipad tungkol sa silid. Hanggang sa matapos magsalita ang huling tao at binaril si Jasper ng mapanuksong ngiti ay sa wakas ay bumaling si Alban kay Jasper at sinabing may masayang tawa, "Ikaw na ang magsalita, Mr. Lane. Siyempre, ang kasalukuyang kapaligiran ay hindi pabor sa iyo, kaya maiintindihan ko kung mayroon kang reserbasyon, Mr. Lane. Wala kang dapat sabihin kung ayaw mo. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay aming iginagalang na panauhin." Hahaha. Gayunpaman, hindi pinansin ni Jasper ang pangungutya ni Alban at naglakad patungo sa podium. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1087. Karamihan sa mga taong dumalo sa forum conference ay walang karapatang magsalita sa podium. Kaya naman nang bumangon si Jasper ay nabaling ang tingin ng lahat sa lalaki.
Nais nilang malaman kung paano binalak ni Jasper na harapin ang sitwasyong ito nang halos buong komperensya ay tila nagkaroon ng tacit na kasunduan upang puntiryahin siya. Si Perry, nakakababa lang sa podium, ay kasalukuyang kumukuha ng kredito sa harap ni Dudley. Mr. Ball, ginawa ko ang sinabi mo, tama ba? Sabi ni Perry sabay ngiti ng malapad. Tumanggaw si Dudley bilang kasiyahan, ang kanyang ekspresyon ay mayabang. Hindi masama, hindi kaganap na walang silbi, matanda. Hindi naman nagalit si Perry. Sa halip, hininaan ng lalaki ang kanyang boses at nakangiting sinabi, kung gayon tungkol sa mga bagay na ipinangako mo sa akin, ang pera at ang mga babae. Dudley glared at Perry and said in annoyance, I already promised you, so I won't go back on my word. May maglilipat ako ng 100,000 sa bank account mo mamaya. King hell, anong madaling pera ito para sa iyo? 100,000 lang ang kinikita mo sa isang buwan, no? At iyon ay itinuturing na isang mas mataas sa average na sweldo. Magtrabaho sa ilalim ko sa hinaharap, sisiguraduhin kong kikita ka ng mas maraming benepisyo. Hindi rin problema ang mga babae. May sasamahan ako sa iyo sa kama anumang oras. Ngunit maaari ka bang maglaro, matanda? Hindi ako mananagot kung ang isang matandang tulad mo ay mamatay sa kama. Ngumisi si Perry at sumagot, huwag kang mag-alala, Mr. Ball. Maaaring matanda na ako pero masigla pa rin ako. Hesukristo, pinakagusto ko ang mga hindi tapat na eksperto tulad mo. Lahat kayo ay mga halimaw na hinihimok ng makasariling pagnanasa, kayong lahat ay peke. Hindi masyadong malayo ay si Henry, na pinapanood sina Dudley at Perry na nagsasabuatan na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung hindi siya pinaalalahanan ni Jasper na maging matyaga, hinahabol na niyang Master Law ang magkasintahan para magkasundo. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na iiwan ni Henry si Dudley. Tumayo si Henry sa kanyang upuan at naglakad na parang gangster. Si Dudley, nakausap ni Perry, ay biglang nakaramdam ng matinding puwersa na umatake sa kanya mula sa likuran. Natigilan si Dudley, at galit siyang lumingon nang makita ang masamang mukha ni Henry. Ikaw nanay, magagalit na sana si Dudley, ngunit sinalubong siya ng singkit na mga mata ni Henry, naghihintay lang ang huli na magsimula siyang magmura. Lumutang sa isip ni Dudley ang babala ng kanyang amang si Alban, at pinilit niyang lunukan ang mga salita na namumuo na sa dulo ng kanyang dila. Bakit ka huminto? Ngumisi si Henry. Dudley clenched his jaw and icily asked, anong ginagawa mo? Gusto kong umihi. Ano sa iyo? Nagpout si Henry na sumagot at marahas na tinulak si Dudley. Malakas si Henry at nakuha na ni Dudley ang buong lakas ng tulak. Ang huli ay sumuray-suray ng 4 hanggang 5 hakbang paatras bago siya kumatok sa pader at bumagsak, na nahihiya na bumagsak sa sahig. Pinagpipilitan mo ba ako, Henry? Umungol si Dudley, galit na galit. Oo, hindi masama. Hindi makapaniwalang masasabi mo, masayang tumawa si Henry at tumabi kay Dudley. E ano naman kung ikaw ang sinusundo ko? Ayaw nito, lumapit ka sa akin. Dudley drilled ang kanyang dugo mata sa Henry. Ang kanyang galit ay nasa kanyang limitasyon at ang tanging bagay na pumipigil sa kanya mula sa pagsabog ay ang kanyang huling thread ng katwiran. Duwag. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1088. Walang interes si Henry nang makita niyang pinigilan ni Dudley ang sarili. Nginitian niya ang huli sabay pout saka hindi pinansin. Lumingon si Henry para lang makita si Perry, na tinutuya niya ng may masamang tono, magkano ang perang ibinigay sa iyo ng duwag na ito para gawing aso niya, matandang kalbo. Saglit na natigilan si Perry bago sumagot, nahihiya, anong kalokohan yan? Ako ay isang tunay na matalinong intelektual. Isang tunay na eksperto. Paano ako masusuhulan? Tigilan mo na ang paninirang puri sa akin. Panipi. Yo, napakaraming tao talaga. Yung mga ganyang formal terms kahit pinapagalitan ka, Henry chuckled. Kung hindi pera, baka babae. O baka nangako siya ng pera at babae. Nag-contract ang mga pupils ni Perry at tahimik siyang nagtataka kung sino ang binatang ito. Ito ay isang taong hindi naglakas loob na labanan ni Dudley kahit na siya ay itinulak. Isang taong mukhang alam na alam ang pakikitungo nila kay Dudley. Nagsawa na ang tatay ko sa ganoong di matandang paninirang puri noong nakaraan.
Ano ang silbi ng pag-arte mo na parang she asterisk T ka sa harap ko? Naiinis na sabi ni Henry. Alam mo, matandang kalbo, minsan madaling magsabi ng mga bagay, kumita ng madaling pera, at matulog sa mga babaeng madaling makatulog. Ngunit lahat ng bagay na ito ay may kapalit. The more you benefit, the more you have to pay. Maliban kung, syempre, ipinanganak ka sa isang kahanga-hangang pamilya tulad ko. Ngunit nakikita kung gaano ka nakatanda, duda ako na pinagpala ka sa lugar na iyon. Dahil hindi ka ipinanganak sa isang mahusay na pamilya, dapat kang mag-isip ng 2 beses bago ka kumuha o matulog sa anumang bagay. Isipin mo muna kung kaya mong bayaran ang presyo, dahil kung hindi mo kaya, ang natitira na lang sa'yo ay isang trahedya na wakas. Mayabang na tinapik ni Henry ang chubby cheeks ni Perry at tuwang-tuwang ngumisi bago siya tumalikod para umalis. Si Perry ay isang lalaking umabot sa edad na 60 at ito ang unang pagkakataon na napahiya siya ng lubusan. Nahihiya, lumingon siya kay Henry at pinag-aralan, walang pinag-aralan. Paano ka pinalaki ng mga magulang mo para ikaw ay magiging walang galang at walang dangal? Nakakahiya ka at nakakahiya sa pamilya mo. Itinakda niya ang kanyang sarili para sa gulo. Napabalikwas ang ulo ni Henry habang madilim na nakatitig kay Perry. Isang bagyo ang namumuo sa kanyang mga mata. Nagulat si Perry sa mga mata ni Henry, at napaatras siya habang bumubulalas. Anong ginagawa mo? Panipi. Anong ginagawa ko? Napangisi si Henry. Di ba sabi mo hindi ako nakapag-aral at hindi ako tinuruan ng mabuti ng mga magulang ko? Kung gayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano kumilos ang isang hindi edukado at walang dangal na tao kapag siya ay nagagalit. Kinaladkad ni Henry si Perry sa kanyang kwelyo at hinayla siya papunta sa loob ng di kalayuan na parang isang maliit na sisiw. Nagpumigla si Perry para sa kanyang buhay at sinubukang tanggalin ang kamay ni Henry, ngunit ang pagkakaiba sa kanilang edad at lakas ay kitang-kita dahil si Perry ay hindi makawala. Mr. Ball, iligtas mo ako. Namutla ang ekspresyon ni Dudley nang marinig ang sigaw ni Perry. Ang alaala ng madilim na titig ni Henry kanina ay nagpaalala sa kanya ng takot na nangyari kay Henry, kaya't ang lalaki ay hindi nang ahas na tumayo sa landas ng huli. Kaya, maaari lamang siyang magpanggap na wala siyang narinig. Unti-unting nawala ang nakakalungkot na sigaw ni Perry nang hilahin papalayo ni Henry ang lalaki. Huminga ng malalim si Dudley. Ang mahalaga ay ayos lang ako. Kung ano ang mangyayari kay Perry. Well, walang kinalaman iyon sa akin. Sabay abot ni Jasper sa podium. Habang nakaharap siya sa 12-dosenang pares ng mga mata at kamera, habang kumulo ang sulok ng mga labi ni Jasper sa isang kaakit-akit ng ngiti na puno ng kumpiyansa. Ito lamang ay sapat na kaakit-akit na ang lahat ng kababaihan na naroroon, anuman ang edad at katayuan, ay agad na nagkaroon ng likas na pagkagusto kay Jasper. Ito ang parehong pakiramdam ng mga lalaki kapag tumingin sila sa mga babae. Tumikim si Jasper. Umalangaw-ngaw ang boses sa buong conference room. Paumanhin, mga ginoo at mga ginoo, kailangan mong marinig ang isang grupo ng mga hindi tapat na eksperto na nagsasalita tungkol sa mga bagay na walang kaparerikan na hindi nila alam. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano talaga ang hinaharap. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1089. Tinukoy ng unang pangungusap ni Jasper ang hinaharap, at sa gayon ay binawi ang lahat ng ipinang-aral ng mga naunang tagapagsalita. Ang internet ay ang hinaharap. Walang sino man ang makatitiyak sa kapangyarihan ng internet sa hinaharap, kaya walang sino man ang maaaring tumaas at gumawa ng panghuling tawag. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng oras at katotohanan upang patunayan. Sa makatuwid, hindi binalak ni Jasper na hikayatin ang mga taong ito na paniwalaan siya. Sinabi lang niya ang kanyang linya ng loob. Noong unang rebolusyong pang-industriya, ang hitsura ng steam engine ay nagbago sa mundo. Para sa ikalawang rebolusyong pang-industriya, ang pandaigdigang kapitalismo ay sumabog at ang sangkatauhan ay pumasok sa panahon ng electronics. Ngayon, ang ikatlong rebolusyong pang-industriya ay magiging isang rebolusyon ng advanced na teknolohiya, na kinakatawan ng computational atomic power at space biotechnology. Ito, ang panahon ng impormasyon. Ang bawat piraso ng teknolohiya na tinutukoy ko ngayon ay malapit na nauugnay sa ating pang-araw-araw na buhay.
May kakayahan itong baguhin ang paraan ng pamumuhay nating lahat at maging ang ating pangunawa sa mundo. Maaaring isara ng internet ang distansya sa pagitan ng mga tao, na ginagawang mas madali at maginhawa ang komunikasyon. Sa SENA, mas mabilis, mas madali, at mas mura ang pagkonsumo ng mga balita at impormasyon mula sa ibang bansa. Kung mag-click ka sa web portal ni SENA, ang bawat mahalagang insidente mula sa buong mundo sa loob ng nakalipas na 24 na oras ay malinaw na ipapakita sa iyong paningin. Sa Terry Zone, ang komunikasyon sa pagitan mo at ng iyong mga kasamahan, pamilya, at mga kaibigan ay nagiging mas simple. Hindi na kailangang magbayad ng mga singil sa telepono, dahil maaari kang makipag-usap sa isang sandali na paunawa sa pamamagitan ng mga text o isang network cable. Lahat ng ito ay magiging mas maginhawa at mas mabilis sa hinaharap. At bago natin ito napagtanto, ang bagong panahon ay tahimik na dumating. Ang mga taong pinakamabilis na yakapin ang pagbabago ng panahon ay magdadala sa atin sa landas patungo sa hinaharap, habang ang mga pipiliin na huwag umunlad ay aalisin lamang. Ang mga salita ni Jasper ay nagpagulo sa buong silid. Ang paksa ng kinabukasan ng internet ay isa pa ring mainit na paksa ng talakayan, ngunit ang mga taong sumasalungat dito o sumusuporta dito ay hindi nang ahas na lumabas at magsabi ng anumang bagay ng may ganap na katiyakan. Pagkatapos ng lahat ay natatakot na mapatunayang mali, kaya mas pinili nilang magsalita ng hindi maliwanag, na nag-iiwan sa kanila ng puwang upang umatras. Ganun pa man, sinalungat ng mga salita ni Jasper ang mga mapanukso at mapanghamak na pananalita ng mga naunang eksperto. Kahit anong tingin mo dito, malinaw na counter-argument ang pagsasalita ni Jasper. Umasim ang ekspresyon ni Alban nang makita kung gaano kadaling na-control ni Jasper ang sitwasyon. Sinulyapan ni Alban ang ilang mga katulong na ginamit niya sa pag-abante para ipaalam sa kanila. Pagkatapos, ngumisi siya at bahagyang pumikit, hindi na nagre-react sa sitwasyon. Nagbahagi ng tingin ang ilang katulong pagkatapos nilang matanggap ang pahiwatig ni Alban. Biglang tumayo ang isa sa kanila. Kalokohan. Ang salita ay binigkas ng malakas, na agad na yumanig sa venue. Itinuro ng nasa katanghaliang gulang na ito si Jasper at pinagalitan, huwag mong isipin na masasabi mo ang kahit anong gusto mo dahil lang sa swerte mo at nagawa mong gumawa ng maliit na negosyo para sa iyong sarili. Ilang taon ka na ha? 20s ka pa lang, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tumuro at magkomento sa mundo? Ang bawat negosyante dito ay pinamamahalaan ang kanilang negosyo mula noong bago ka pa ipinanganak. Panipi. Eksakto. Ang isang kabataang tulad mo ay dapat na maging mas mapagpakumbaba sa halip na magsumikap ng husto upang makakuha ng mga pabor at tumaas sa katayuan sa lipunan. Tingnan mo muna ang sarili mo, at least. Haha, alam ko na ang internet ay isang con industry lamang. Ito ay hindi isang seryosong industriya sa lahat. Tingnan mo siya. Ito raw ang tinaguriang number 1 figure sa internet industry ng bansa. He's just in his F***ing 20s kahit ang anak ko ay mas matanda sa kanya. Ano ang alam niya tungkol sa komersyo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1090. Tama na yan. Kung walang mga pisikal na negosyo tulad namin na sumusuporta dito, ang internet ay ganap na walang silbi. Seryoso. Halos kahit sino ay maaaring umakyat sa entablado at magsimulang magsalita. Parang hindi man lang sila natatakot na mapagtawanan ang mga kalokohang sinasabi nila. Panipi. Haha. Ang mas lumang henerasyon na tulad natin ay nakakita ng sapat na malalaking alon na tulad nito upang maunawaan. Nakita ko ang aking makatarungang bahagi ng mga taong tulad nito. Sa palagay nila ay matagumpay na sila sa simula, ngunit magdamag lang silang maglalaho. Ang paggawa ng negosyo ay nangangailangan ng tunay na lakas at kakayahan. Gaano sila katanga kung iniisip nilang ang pagkakaroon ng kakayahang makipag-usap at manghimok sa mga tao ay ang kailangan lang nila. Ang mga taong natigilan sa mga opinyon ni Jasper ay dahan-daang tumingin sa kanya na may pagdududa habang unti-unti silang naiimpluwensyahan ng mga opinyon ng mga tao sa kanilang paligid. Inaasahan na ng marami sa kanila na gagawing tanga ni Jasper ang kanyang sarili. Kung tutuusin, masyadong matalas at tiyak ang mga salita ni Jasper, kaya't makatuwiran lamang na magagalit siya sa grupo ng mga taong hindi sang-ayon sa industriya ng internet. Ito ang kanilang tinatawag na paghihiganti.
Nakatayo si Jasper sa likod ng podium habang lumalakas ang mga masasakit na salita. Ganun pa man, nagkunwaring walang narinig ang lalaki sa kanila. Kung ibang tao ito, baka nahihiya silang lumabas ng entablado pagkatapos pagdudahan ng lahat. Gayunpaman, iba si Jasper. Bilang isang reincarnated na tao, nagkaroon ng kaalaman si Jasper sa susunod na 19 na taon. Alam niya na ang kanyang sinabi ay sumasalamin sa tunay na kinabukasan ng mundo. Sa halip na pagdudahan ang kanyang sarili, ang mga salitang ito ng pagsalungat o kahit na direktang kahihiyan ay nagpasulong lamang sa kanyang paniniwala na ito ay isang grupo ng mga tulala. Hindi nakakagulat na halos lahat ng mga negosyong ito ay mawawala pagkalipas ng 19 na taon. Hindi naramdaman ni Jasper ang pangangailangang makipaglaban sa mga taong nakatakdang maalis sa pagbabago ng panahon. Kaya, bago lumayo si Jasper sa podium, sinabi niya ang isang huling bagay. Ang katotohanan ay hindi magbabago dahil lamang sa maliit na suporta nito, at hindi rin mawawala dahil ito ay lubos na sumasalungat. Ang ating lipunan ay hindi isang bagay na napagpasyahan ng isang tao o isang grupo ng mga tao. Hindi ko binalak na hikayatin ang sino man dito ngayon, at kung pipiliin mong maniwala dito o hindi mahalaga sa akin. Hindi mo ako maaapektuhan, lalo pa ang pag-unlad ng internet o ng mundo. Kaya kasama niyan, hinihimok ko ang lahat na naruroon na magbalik tanaw sa ngayon sa loob ng 5, 10, o kahit 20 taon. Sigurado ako kung sino ang tama o mali ay magiging napakalinaw kung gayon. Pagkatapos ay tumalikod si Jasper at malamig na umalis, lumakad palayo sa podium habang iniiwan ang isang pulutong ng mga tao na nagtatanong sa kanya. Bumalik sa panel, ngumiti si Alban kay Jasper habang ang mga opinyon ng mga tao ay nilaga sa karamihan. Ikaw ay isang promising na binata, Mr. Lane, upang labanan ang isang malaking grupo sa iyong sarili. Hindi ba ito ang gusto mong makita, Mr. Ball? Nakikipagtulungan ako sa palabas na inilagay mo. Mahinahong tanong ni Jasper. Mahinahong sagot ni Alban, kailangan ba yon, Mr. Lane? Sinasabi mo na ito ay isang gawa mula pa noong tayo ay nagsimula. Ang salungatan sa pagitan ng TEO at ng Haddock Chamber of Commerce ay hindi kailanman naging magkasundo. Sigurado akong alam na ng lahat ang layunin nitong tinatawag na Asset Forum Conference. Ang katotohanan na ikaw. Patuloy na magtago, Mr. Ball, napapaisip ako kung na-overestimate kita. Napataas ang kilay ni Alban sa sinabi ni Jasper. Sige, kung ganun, diretso na ako sa punto, pang-iinis ni Alban. Labis akong interesado sa mga karapatan sa patent ng MP5 ng iyong kumpanya ng electronics, Mr. Lane. Iniisip ko kung handa ka bang ibigay ito sa akin. Agad na bumagsak ang tingin ni Jasper kay Alban nang sabihin ito ng lalaki. Ang malalim na karagatang tingin ni Jasper ay nakatuon sa mukha ng isa na para bang sinisikap niyang tingnan kung ano ang nasa isip ng kausap. Sa kabila nito, pinanatili ni Alban ang kanyang mabait na ngiti, na hindi nagpapakita ng indikasyon ng kanyang tunay na emosyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1091. So ang target mo ay ako lahat, Mr. Ball. Mahinahong sabi ni Jasper. Ngumiti si Alban at sumagot, negosyante ako, at gumagawa ako ng mga desisyon na higit na makakabuti sa akin, sigurado akong naiintindihan mo, Mr. Lane. Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at nagtanong, kung gayon, ano ang papel ni Old Master Halbot sa lahat ng ito? Sa wakas ay ipinakita na ni Alban ang kanyang tunay na intensyon. Ang layunin ng lalaki ay hindi ang Haddock Chamber of Commerce kundi ang mga MP5 na patent ni Jasper. Tumanggi si Jasper na maniwala na walang kinalaman si Gale nang imbitahan siya ng lalaki na dumalo sa forum bilang Vice President ng Haddock, 5 Chamber of Commerce's Waterhoof City branch. Sa ngayon, parang isang masasamang setup laban sa kanya. Walang ideya si Jasper kung anong masamang plano ang binalak ni na Alban at Gale. Gayunpaman, ang totoo ngayon ay gumawa si Gale ng dahilan para makipagtulungan kay Alban at ma-corner siya. Samantala, sa wakas ay ipinakita na ni Alban ang kanyang tunay na intensyon at malapit ng kumilos. Dumating lang si Jasper sa forum conference na ito bilang kapalit ng isang asset sa anyo ng pabor ni Gale. Gayunpaman, ngayon lang niya napagtanto na binabaliktad siya ng matanda at tusong lalaki. We're talking about a deal between US, Mr.
Lane, ngini siya ni Alban at sinabing hindi pinansin ang tanong ni Jasper. Deal sa pagitan natin. Mayroon pa bang deal na gagawin? Ang mga karapatan ng patent ng MP5, ito ba? Oo naman, $1 billion, at ibibigay ko ito sa iyo kapag inabot mo sa akin ang pera. I can give you all my production lines and my factory area also if you want, mahinahong sabi ni Jasper. Unti-unting naglaho ang ngiti ni Alban at pilit na sinagot, walang kwenta ang pagiging barumbado mo, binata. Ang pagiging emosyonal ay walang may dudulot sa iyo, Mr. Lane. Normal lang ang pagiging setup sa business world at walang masama kung mahuli. Hindi bababasa, ipinapakita nito sa iyo na karapat-dapat kang matarget. Ito ay tunay na kalunos-lunos para sa mga taon na kahit na hindi katumbas ng halaga ang pagsisikap para sa amin upang pakanalaban. Kung gayon, dapat akong magpasalamat sa iyo, sa pag-iisip sa akin na mahalaga. Kalmadong komento ni Jasper. Ngumiti si Alban at sinabing, naiintindihan ko na hindi ka masaya, pero may paraan ako para pakalmayan ka. With that, Alban waved a hand to gesture to someone behind him. Lumapit ang taong iyon na may hawak na dokumento na agad niyang iniabot kay Jasper. Natahimik si Jasper at kinuha ang dokumento para tingnan itong mabuti. Alam niyang mahalaga ito kung sigurado si Alban na susuko siya. Gaya ng inaasahan, bahagyang napangiwi si Jasper sa nilalaman ng unang pahina. Ito ang pagsusuri sa panganib na iniatas ko sa pinakamakapangyarihang tanggapan ng arkitektura ng Harbor City na gawin sa pangunahing gusali ng World Financial Center. Napagtanto namin na ayon sa iyong disenyo, ang gusali ay may malaking panganib sa pagtatayo. Tapos muli, ito ay isang pagsusuri lamang, at ito ay ilang panganib lamang. Walang tiyak. Maaaring gumuho ang gusali bago ka matapos sa pagtatayo, marahil pagkatapos itong makumplito, o marahil ay hindi na ito babagsak. Panipi. Ang malambing na boses ni Alban ay rinig sa tenga ni Jasper. Ngunit sino ang nakakaalam at sino ang nagmamalasakit? Sigurado akong alam na alam mo, Ginoong Lane, na kung ilalabas ko ang pahayag na ito ngayon, tiyak na tatawagan ng pamahalaang lungsod ng Waterhoof na itigil ang pagtatayo ng World Financial Center. Maging dahil sa pag-iingat, o pagsasaalang-alang sa aktwal na mga kadahilanan ng panganib. Kung tutuusin, magiging magandang balita kung ang malaking construction na ito ay isang tagumpay, ngunit isang malaking problema din kung may mali. Sa tingin mo ba hahayaan kanilang ipagsapalaran ito? Tahimik na tumangala si Jasper kay Alban at nagtanong, ano ang mapapatunayan ng dokumentong ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1092. Wala naman, pero sapat na para matigil ang construction mo kahit kalahating taon lang. Kailangan mong magbayad para sumailalim sa mga bagong pagsusuri araw-araw at ang mga gastos na iyon lamang ay sapat na upang maging bangkarota ang anumang kumpanya ng real estate. Kailangan mong malaman na hindi lang ito ang isyo na kinakaharap ng iyong kumpanya ng real estate. Narinig ko na ang isang bangko sa pamumuhunan sa ibang bansa ay sumusuporta sa maraming iba pang mga kakompetensya sa Southeast Province upang maglunsad din ng isang komprehensibong pag-atake sa JW Real Estates. Sa panahong iyon, ang pinakamataas na gusali sa mundo, ang World Financial Center ang pinakamahalagang proyekto ng JW Real Estates. Kahit na pinamamahalaan mong ipagpatuloy ang pagtatayo pagkatapos ng kalahating taon, magbabago sana ang mga oras. Makakaligtas kaya ang JW Real Estate ng ganoon katagal? Si Alban ay may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha habang tinatapik ang balikat ni Jasper at malumanay na sinabi, ang pagbangon ay may kapalit, binata. Habang malaki ang pamilihan ng bansa, napakaraming piraso ng pie. Ikaw at ang iyong JW ay masyadong mabilis na tumataas at nakikialam ka sa napakaraming interes ng mga tao. Ang mga tao ay hindi gusto ng isa pang sakam na negosyante sa puspos na merkado. Ito pa lang ang unang aral na itinuturo ko sa iyo, kaya naiintindihan mo ang pinakamahalagang tuntunin sa mundo ng negosyo. Maging mapagpakumbaba at maging low profile pagdating sa negosyo. Ang pagiging masyadong mayabang ay magreresulta lamang sa pagtutulungan ng lahat para mawala ka. Tahimik na tumingin si Jasper kay Alban at nagtanong, gusto kong malaman kung sino ang tinutukoy nitong lahat, Mr. Ball. Tumawa ng malakas si Alban at sinabing, iyon ba ang mahalaga? Hindi.
Ang mahalaga ngayon ay kung sumasang-ayon ka sa trade na ito o hindi. Seryoso ang ekspresyon ni Jasper. Ito ang pinakamalaking bitag na natagpuan niya sa kanyang sarili mula nang magsimula siya sa kanyang negosyo, hindi kasama ang pagkalugi niya noong nagkaroon ng conflict ang Harbor City at Quantum Funds. Ito rin ang unang pagkakataon na nagkamali siya sa kanyang mga kalkulasyon, na higit sa lahat ay dahil sa pag-set up ni Gale ay nahuli siya sa kawalan. Si Jasper ay hindi isang Diyos, at palaging may mga sitwasyon kung kailan lumitaw ang hindi inaasahang pangyayari. Gayunpaman, kailangan niyang gumawa ng desisyon ngayon. Hindi siya bibigyan ni Alban ng oras at pagkakataong pag-isipan ito ng mabuti. Mula nang tumuntong si Jasper sa Asset Forum Conference na ito, pumasok siya sa isang malaking lambat na ginawa para lang sa kanya. Kasabay nito, si Henry ay kasalukuyang naninigarilyo sa ilalim ng non-smoking sign at hindi pinapansin ang galit na mga tingin ng mga server sa paligid niya. Tumingin siya kay Jasper at bahagyang kumunot ang noo. May nangyari bang mali sa aking bayaw na bayaw? May nangyari ba na hindi niya lubos mahawakan? Napaisip si Henry. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong kadilim na ekspresyon sa mukha ni Jasper. Sa kaibahan, may nakakalokong ngiti sa mukha ni Alban nang umupo ito sa tabi ni Jasper at kausap ang isa. Habang pinagmamasdan ni Henry ang ngiti na iyon, mas naramdaman ni Young Master Lo ang galit. Maya-maya lang ay bumaling sa kanya ang tingin ni Jasper. Hindi alam ni Henry kung paano, ngunit may pumasok sa isip niya nang magtama ang mga mata ng dalawa. Biglang lumiwanag ang isip niya at naintindihan niya agad. Parang may boses na nagsasabi sa kanya na kailangan siya ng kanyang bayaw. Itinapon ni Young Master Lo ang kanyang sigarilyo at hinigop ito gamit ang kanyang paa, hindi pinansin ang maliit na itim na sunog na butas sa mamahaling carpet sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos, pumunta si Henry sa panaw sa stage. Napakaganda ng mood ni Young Master Lo nang hindi niya pinansin ang walang pag-asa na tingin ng ilang server sa likod niya habang nakatingin sila sa carpet. Dumating na ang araw, kung saan ako ay naging tagapagligtas ng aking bayaw. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung gaano kagaling ang iyong bayaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1093. Excuse me, sir. Ito ang plataporma, hindi ka basta-basta makakaakyat dito. Isang bodyguard ang tumayo sa harap ni Henry at walang ekspresyong sinabi. Masayang ngumiti si Henry, F***CQ. Parang may kung saan-saan hindi ko mapupuntahan. Umalis ka sa daraanan ko. Bahagyang kumunot ang noo ng bodyguard. Ang kayabangan ni Henry ay nagsabi sa kanya na ito ay isang lalaking hindi kayang masaktan ng sinuman sa mga bodyguard sa paligid ng venue, kaya matiyagang sumagot siya, pasensya na po, sir. Pakiusap huwag mo akong pahirapan. Sino ka ba? Sa tingin mo worth it ang effort ko sa gulo? Labis na inis ang nararamdaman ni Henry sa tuwing may nakikita siyang taga si Treasures International, kaya't nasabi niya ito nang may madilim na tingin sa kanyang mukha. Nang mapansin niyang hindi kumikibo ang bodyguard ay agad na naasar si Henry. Kung isasaalang-alang ang katayuan ni Henry, ang isang bodyguard lamang ay hindi katumbas ng kanyang galit. Kaya naman, tumangala si Henry sa entablado at si Alban ay nakatingin pabalik sa kanya na may maingat na ekspresyon. Ngumisi siya habang madilim na sinabi, Oy, Bol. Sigurado ka bang gusto mo akong pigilan ng iyong mga aso? Hayaan mo akong umakyat o ako ay tatalikod at aalis ngayon. Ang mga salita ni Henry ay simple at direkta, ngunit napaka-epektibo rin. Nagdilim ang ekspresyon ni Alban at ikinaway niya ang kanyang kamay. Bitawan mo siya. Nakahinga ng maluwag ang bodyguard. Sa kabila ng pakikipag-usap ni Henry sa kanyang amo, hindi naman nagalit ang lalaking pinag-uusapan. Dahil dito, alam ng bodyguard na ito na hindi niya kayang galitin ang binatang ito. Isang magandang balita na makakatakas na siya sa eksena ngayon. Umakyat si Henry sa stage na parang pag-aari niya ang lugar at ngumisi kay Alban. Not bad, so you oldies don't know your limits. Isipin mo na lang kung gaano kahirap kung kailangan kong tawagan ang aking ama ng gabing-gabi. Labis na bumabagyo ang ekspresyon ni Alban. Siya ay isang malaking negosyante na namuno sa maraming malalaking lalawigan sa timog silangan na rehiyon. Iginagalang siya ng mga taong parehong kaedad niya at mas bata. Gayunpaman, bago si Henry, wala siyang dignidad at kapangyarihan ng isang big shot. Marangal ba si Henry? Hindi. May plano ba siya? Hindi rin.
Hindi man lang ngayon. Hindi rin. Hindi man lang ngayon. Gayunpaman, ang pananakot ni Henry na tawagan ang kanyang ama ay sapat na upang mapanatili si Alban sa kanyang lugar at hindi makakilos. Sa totoo lang, lahat ng negosyong nakalista sa Harbor Stocks ay nakaligtas sa pamamagitan ng pagpapasaya sa apat na pinakamayayamang pamilya. Ito ay totoo lalo na para sa pamilya ng Lo, ang isa na may pinakamalalim na pinagmulan at ang pinakamahusay na relasyon sa mainland. Napatingin si Henry kay Jasper at napakamot sa ulo. Masasabi niyang kailangan siya ni Jasper na lumapit, ngunit wala siyang ideya kung ano ang eksaktong dapat niyang gawin. Ganun pa man, matalino si Henry para hindi itanong ito kay Jasper sa harap ni Alban. Hinahanap ka ng tatay ko. Kaya naman, walang ibang pagpipilian si Henry kundi gamitin ang kanyang ama, ang lalaking malayo sa Harbor City. As far as Henry was concerned, ang una niyang dapat gawin ay tanggalin si Alban. Kung hindi siya maalis, gagawa si Henry ng pagkakataong makausap si Jasper ng mag-isa. Ang kanyang simpleng pag-iisip ay tiyak na kailangan ni Jasper ngayon. Ngayon lang, tanong ni Jasper na sadyang tila naguguluhan. Siyempre naman, nakaramdam ng pagmamalaki si Henry nang makita ang papuri sa mga mata ni Jasper. Bumantong hininga si Jasper at tumayo, lumingon kay Alban. Mister, hinahanap ako ni Lo, Mr. Ball, kaya pwede ba akong umalis at tawagan siya pabalik? Baka bigyan mo rin ako ng panahon para pag-isipan ang proposal mo. Nagyayelo ang ekspresyon ni Alban at kumaibot ang gilid ng labi. Kahit na ang isang tulala ay maaaring sabihin na sina Jasper at Henry ay kumikilos, ngunit walang magagawa si Alban tungkol dito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1094. Ano ang silbi ng pagkaantala nito ng ilang minuto, Jasper? Masasabi ko sa iyo ngayon na kung hindi ka sumasang-ayon, ilalabas ko ang nasa kamay ko kahit sino pa ang dumating. Napangiti si Jasper sa sinabi ni Alban at sinabing, magkikita pa tayo. Umalis si Jasper sa stage kasama si Henry. Pinandilatan ni Henry si Alban mula sa gilid ng kanyang mata bago ito umalis at sinabing, sa tingin mo nagsisinungaling ako nang sabihin ko sa iyo na hinahanap ng tatay ko si Jasper, hindi ba, matanda? How dare you think na nagsisinungaling ako? Kung gugustuhin niya, ang tatay ko ay maaaring lumipad dito magdamag at talunin ang she** out sa iyo. Tignan mo ang tanga mong mukha, akala mo'y napakalakas mo. Dahil doon, sinundan ni Henry si Jasper pababa ng entablado ng walang pag-aalinlangan kay Alban, na nanginginig sa galit, isa pang sulyap. Pinagdikit ni Alban ang kanyang mga bagang, ang kanyang tingin ay nakakatakot na madilim. Inihampas ng lalaki ang kanyang kamao sa mesa habang nanginginig ang kanyang mga paa sa sobrang galit. Ang plano ay walang kamali-mali, at si Jasper ay dapat na walang pagtatanggol. Gayunpaman, walang inaasahan na ang pinakapabago-bagong variable, si Henry, ay biglang lumitaw. Sa mga tuntunin ng mga trick, halos hindi manalo si Henry laban sa grupo ng mga tusong lalaki sa sitwasyong ito. Gayunpaman, walang magawa si Alban dahil si Henry ay may makapangyarihang ama at mas makapangyarihang lolo na sumusuporta sa kanya. Kaya naman, walang ibang pagpipilian si Alban kundi ang pumayag habang nakaharap sa kanya, kahit na galit na galit. Gusto kong makita kung ano ang maiisip mo sa mga ilang minutong ito, Jasper. Hindi ka makakatakas dito, malungkot na ungol ni Alban. Sinundan ni Henry si Jasper sa isa sa mga lounge ng conference hall. Kakapasok pa lang niya ay nakita niya ang malamig na ekspresyon ni Jasper. Holy she**, anong meron? May nangyari talaga diba? Mukhang gusto mong pumatay ng tao, sabi ni Henry. Huminga ng malalim si Jasper, at sa isang maikling sandali, sinira niya ang lahat ng nangyari. Ibinenta na siya ni Gale, na tiyak na paghihiganti niya. Ang pinakamahirap na bagay ngayon ay si Alban at ang dokumentong nasa kamay. Kumpiyansa si Jasper na walang mali sa disenyo ng World Financial Center dahil marami siyang dalubhasang kumpanya na nagsuri para sa kanya. Ito ay isang pamumuhunan ng 10-10 bilyon, pagkatapos ng lahat, at si Jasper ay hindi ganoong katanga para kumilos ng walang pag-iingat. Gumastos na siya ng 100 milyon sa disenyo, at ilang punong inhinyero mula sa Waterhoof City Design Institute ang gumugol ng higit sa isang buwan sa pagrepaso nito.
Inimbitahan pa ni Jasper ang nangungunang koponan ng disenyo sa industriya mula sa Swallow Capital na suriin ito muli upang matiyak na walang mga problemang lalabas. Ang pinakamahirap na harapin ngayon ay ang dokumentong ito. Isa itong pagsusuri ng pinakamakapangyarihang tanggapan ng arkitektura sa Harbor City, kaya kahit na puno ito ng kalokohan, ang kapangyarihan sa likod ng pahayag ng opisinang ito ay tulad ng sinabi ni Alban. Ang pagpapakawalan nito ay tiyak na maghihikayat ng pagdududa. Hihilingin ng pamahalaang lungsod ng Waterhoof ang JW Real Estates na i-pause ang construction para lamang maging maingat. Bukod dito, magiging mahirap na kunin muli ang konstruksyon pagkatapos itong ihinto. Sa buong mahabang panahon na ito, kailangang mamuhunan si Jasper ng napakalaking halaga ng pera araw-araw. Ito ay madali at direktang magiging sanhi ng pagbagsak ng isang na-pressure na JW Real Estates. Mahirap ito, sabi ni Jasper pagkatapos ng mahabang panahon ng katahimikan. Hindi naintindihan ni Henry ang nangyayari at napangiti siya. Hindi ko alam na may mga bagay na nahihirapan ka. Huwag kang mag-alala. At gawin mo na lang. Kung hindi natin ito kakayanin, babalik ako at hihingi ng tulong sa aking ama. Naglakad-lakad si Jasper bago siya bumantong hininga at sinabing, baka kailangan lang nating humingi ng tulong sa iyong ama tungkol dito. Nanlaki ang mga mata ni Henry sa hindi makapaniwala. Talagang tinatanong natin siya. Hindi pa namin nasusubukan, kaya paano mo nalaman na hindi namin ito magagawa? Tama ka. Tumanggaw si Jasper na parang sang-ayon kay Henry. Mukhang tuwang-tuwa si Henry at tuwang-tuwa siyang sumagot, kung gayon, tara na at sirain natin sila. Kung hindi pwede, tatawagan natin si Dad. Hindi, tatawagan natin kaagad si Old Master Lo. Seryoso ang sinabi ni Jasper, at napanganga si Henry sa gulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1095. Naisip na ni Henry na walang hiyang humingi ng tulong sa kanyang ama. Dahil dito, hindi niya inaasahan na didiretso si Jasper para sa ultimate move. Gayunpaman, sa mahabang panahon kasama si Jasper, alam ni Henry na ang lalaki ay may sariling dahilan sa likod ng lahat ng kanyang ginawa. Kaya naman, hindi na nag-aksaya ng oras si Henry at agad na inilabas ang kanyang telepono. Matapos ay dial ang private number ng kanyang lolo, inihagis niya ang kanyang telepono kay Jasper. Gabi na noon, ngunit nakakonekta ang telepono nang wala sa oras. Si Henry ba ito? Umalangaw-ngaw ang boses ng matandang master mula sa kabilang linya. Mahinang sagot ni Jasper, ako po, Jasper, Old Master Lo. Pasensya na kung naabala ko pa ang pahinga mo sa gabing iyon. Umalangaw-ngaw sa linya ang tawa ni Old Master Lo at mas naging malumanay ang tono nito. Ayos lang. Sige at sabihin mo sa akin kung ano ang mali. Alam ni Old Master Lo na hindi basta-basta hahanapin siya ni Jasper nang walang magandang dahilan. May problema sigurong lumitaw kung hinahanap siya ni Jasper. Sa pamamagitan nito, ikinwento ni Jasper ang mga mahahalagang bagay sa buong sitwasyon. Mahinang ungol ni Old Master Lo pagkatapos gawin ni Jasper, medyo nakakagulo talaga. Paano mo ako gustong tumulong? Malungkot na sagot ni Jasper, hindi ako pwedeng sumuko, Old Master Lo. Kung gagawin ko, pagkatapos ay ilalagay ako sa isang ganap na pasibo na paninindigan pagkatapos nito. Sumang-ayon ang matandang master kay Jasper at sinabi niya, tama ka. Ang ibig sabihin ng paninindigan ngayon ay maibabalik mo pa rin ang larong ito. Kung sumuko ka, magkakaroon sila ng kontrol sa kung mabubuhay ka o mamamatay. Ang pagtatayo ng World Financial Center ay hindi maaaring ihinto kung ang ulat na ito ay ilalabas sa publiko, Old Master Lo, sabi ni Jasper. Tumawa si Old Master Lo at sumagot, huwag kang mag-alala. Gawin mo ang gusto mo. Nakahinga ng maluwag si Jasper nang marinig ang pagtitiyak ng matandang master. Pagkatapos ay sinabi ni Jasper na medyo nagsisisi, ikinalulungkot ko talaga na kailangan kitang abalahin para sa tulong sa lahat ng oras, Old Master Lo. Ako ay tumatanda na at hindi ko na kayang labanan ang mga laban na ito. Ang kinabukasan ay sa inyo mga kabataan, kaya hanggang sa kayo ay ganap na lumaki, hindi ba't responsibilidad namin bilang inyong mga nakatatanda na bantayan at protektahan kayo habang kami ay nabubuhay pa? Walang dapat ikabahala, gawin mo ang gusto mo, iingatan kita. Napatingin naman si Jasper kay Henry na humihikab sa tabi niya. Sa totoo lang,
Minsan naiinggit si Jasper kay Henry. Iniisip niya kung nailigtas ba ni Henry ang sansinukob sa kanyang huling buhay upang mabiyayaan ng napakagandang buhay dito. Naiintindihan ko. Hindi ko naiistorbahin ang iyong pahinga, Old Master Lo. Papasok na ako sa trabaho, sabi ni Jasper. Ibinaba ni Jasper ang telepono at ibinalik iyon kay Henry. Iba na ang buong aura niya ngayon. Para bang ang confident na si Jasper ay lumabas sa mahirap na sitwasyon at sa wakas ay bumalik. Paano nangyari? May permiso ba tayong magpakitang gilas? Kinuha ni Henry ang phone at excited na nagtanong. Umangat ang sulok ng labi ni Jasper nang sabihin niya, "Tara na." Kasabay nito, inilagay din ni Old Master Lo ang kanyang telepono sa kanyang vilya sa tuktok ng burol na matatagpuan sa Harbor City. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, itinaas ni Old Master Lo ang telepono at malungkot na sinabi, "Ay konekta ako sa espesyal na linya ng Swallow Capital." Makalipas ang mahigit 10 minuto, tumawag muli si Old Master Lo. Matagal bago nakonekta ang tawag na ito. Sa kabilang dulo ay ang medyo pagod na boses ni Gale. "Gabi na, matandang Tom. May mali ba?" Mahinahong sumagot si Old Master Lo, "Gale, si Jasper ay isang kabataan na lubos kong pinahahalagahan. Kung magiging walang hiya ka para puntiryahin ng personal ang anak ko, bababa din ako at paglalaroan ka, Ham." Saglit na natigilan si Gale bago siya mabilis na nagsalita, "Saan galing ito, Old Tom? Marahil ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Mas alam mo kaysa sa akin kung nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan o wala. Ikaw ang isa sa aming henerasyon na mahilig tumalon at baliwalain ang katotohanan na ikaw ay matanda na. Pero dahil personal issue mo yan, hindi ako makikialam. Ngunit huwag kang manggahas na iabot ang iyong malansa na mga kamay sa aking mga tao. Pinalo at iniwan kitang paylay minsan, at kaya kitang talunin at iwan ulit na paylay. Huwag mo akong subukan." Naglagay na ako ng isang salita sa mga tao sa Swallow Capital. Kung talagang may anumang pangamba ang Waterhoof City tungkol sa World Financial Center ni Jasper, sasabihin ko kay Jasper at maaari niyang ilipat ang kanyang pinakamataas na gusali sa mundo sa Harbor City. Ang Waterhoof City ay maaaring maging isang duwag na palaging natatakot sa pag-agaw ng minsan sa isang buhay na mga pagkakataon, ngunit ang Harbor City ay hindi magiging pareho. Hindi ako mag-aaksaya ng oras na tanungin ka kung sinong mga kadudad ang tao ang nakausap mo sa kabila ng pagiging matanda na, ngunit pinaninindigan ko ang sinabi ko. Alamin ang iyong mga limitasyon, o hindi ako masisisi sa pagtalikod sa iyo sa. Tulad ng isang katandaan. Kumunat ang puting nyebe ng mga kilay ni Gale at dahan-dahan siyang sumagot, "Karapat-dapat bang baligtarin ako sa maliliit na bagay ng isang bata, Old Tom? Walang masama sa paglalagay ng isang binata sa mas maraming pagsasanay at kahirapan. Sasanayin ko ang sarili kong mga kabataan. Hindi ko kailangan para magturo ng mga daliri ang matatandang may lihim na motibo tulad mo." Alam ng lahat sa Harbor City na si Jasper ang lalaki sa kanyang henerasyon na pinakamahalaga sa akin. Ang mga matatandang lalaki na iyon ay mas marunong gumawa ng isang hakbang sa kanilang sarili, kaya't ang kanilang mga anak at apo sa halip ay hanapin ka. Lumalala na siguro ang iyong paningin sa edad, dahil ginagamit ka na at hindi mo pa rin alam. Tulad ng sinabi ko dati, ang isyu na ito ay nagtatapos dito. Masungit na sagot ni Gale, "Natatakot ako na hindi outrage si Jasper nang walang paghihiganti. Hindi naman sapat para sa kanya kung titigil lang ako dito, di ba? Ikaw ang unang nagbenta sa kanya tapos ngayon pinagbabawalan mo ang isang binata na magalit. Paano kung siya ang lumapit sa'yo kung galit siya? So, galit ka. Halika para sa akin pagkatapos." Panipi. Dahil doon, ibinaba ni Old Master Lo ang telepono. Narinig ni Gale ang static ng isang naputol na linya sa kabilang dulo ng tawag at pinutol ang kanyang mga bagang habang umuungal, "Wala sa inyo ang matino. Sino ka para pag-usapan ang tungkol sa akin, matanda? Bakit hindi mo tingnan kung gaano kakampi?" Pagkatapos ng pangalawang tawag, dahan-dahang naglabas ng tubo ng tabako si Old Master Lo at naninigarilyo ng mahabang panahon. Itinulak ang mga pintuan ng pag-aaral upang ipakita ang isang personal care worker na nagmamalasakit na nagsabing, "Old Master Lo, sinabi ng doktor na hindi ka maaaring manigarilyo." Okay, titigil na ako, tumawa ng malakas si Old Master Lo na parang bata,
ngunit nag-aatubili pa rin siyang ibaba ang tubo. Pwede bang umalis ka sandali? Kailangan ko pang tumawag, sabi ni Old Master Lo. Tumango ang personal care worker at ipinaalala, babalik ako pagkalipas ng kalahating oras. Huwag mong hayaang mahuli kitang naninigarilyo, okay? Ibinaba ni Old Master Lo ang tubo nang magsara ang mga pinto ng study, at kinuha niyang muli ang telepono. Sa pagkakataong ito, isang pangungusap lang ang sinabi ni Old Master Lo sa taong nasa kabilang dulo ng linya. Masyado ka nang lalayo. Saglit na natahimik ang linya bago umalangaw-ngaw ang isang boses. Naiintindihan ko. Ibinaba ni Old Master Lo ang telepono pagkatapos. Ito ay isang pag-uusap na hindi hihigit sa 6 na salita, ngunit ang kapalaran ng sitwasyon ay napagpasyahan na. Sinampal ni Old Master Lo ang kanyang mga labi habang umuusok mula sa kanyang tubo. Malalim ang kanyang tingin habang nakatitig sa makulay na tanawin ng bundok sa labas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1096. Sa venue ng forum conference, si Jasper at Henry ay lumabas ng silid upang makita si Alban na dinadala si Dudley habang nakikipag-usap siya sa isang grupo ng mga tao. Ang mag-ama na duo ay kumikinang at nasa magandang kalooban. Agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao ang hitsura ni Jasper. Nakita rin ni Dudley si Jasper. Ngumisi siya at humakbang para sabihin, "So, napag-isipan mo na ba, Jasper? Wala kaming ganoong pasensya ng aking ama para sa iyo na kumuha ng iyong sariling matamis na oras at mag-isip. Mas mabuting bigyan mo ako ng sagot ngayon." Alam na siguro ni Dudley ang lahat ng plano ni Alban. Labis na galak ang nararamdaman ng una ngayon habang nakatingin kay Jasper. "Haha, Jasper, hindi mo sana hinulaan ngayon, Ham. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ay simula lamang. Mayroon lamang higit pang kasiyahan na nakalaan para sa iyo mula rito at sa labas." Lalong naging kahabag-habag ang ekspresyon ni Dudley nang sabihin niyang masama, ito ang makukuha mo sa pagiging mapagmataas at nagpapakitang gilas. Gusto kong makita kung paano ka magpapatuloy sa pag-arte ng may pagmamalaki. Ipapaluhod kita sa harap ko kapag nawala na ang lahat at dilaan mo ang sapatos ko. Itinagilid ni Jasper ang kanyang ulo sa pagmamataas ni Dudley at seryosong nagtanong, "May sakit ka ba sa ulo?" Natigilan si Dudley nang marinig niya itong sinabi ni Jasper. "Anong sabi mo?" Napaungol si Dudley sa kahihiyan. Tinanong niya kung may sakit ka ba sa ulo, "Tanga ka. Hindi mo ba maintindihan ang pananalita ng tao?" Itinaas ni Henry ang kanyang kamay upang itulak ang ulo ni Dudley, isang aksyon na katulad ng isang ama na nagtuturo sa kanyang anak. Ang pagtulak ay may Dudley. Pasuray-suray patalikod. Ang ginagawa mo lang ay yap buong araw. Magtanong ng isang tanong sa nakatatanda bilang ikaw at ang kailangan mo lang gawin ay sumagot ng oo o hindi. Pero kapag tinitingnan ko ang mukha mong tanga, masasabi kong malaki ang posibilidad na magkasakit ka. Unang tumama si Dudley kay Jasper bago itinulak ni Henry sa ulo, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Naramdaman ni Dudley ang pag-agos ng dugo sa kanyang ulo habang tinutulak niya ang dibdib ni Henry, umuungal, "Mohurf * Sacker." Matibay ang pangangatawan ni Henry at imbes na gumalaw si Henry, ang pagtulak ni Dudley ay nagdulot lamang sa kanyang sarili ng ilang hakbang paatras. Hehe, pinaikit ni Henry ang kanyang mga mata at nginisyan si Dudley. Pinagsalikop niya ang kanyang mga daliri at iniunat ang mga ito, dahilan upang pumutok ang kanyang mga buko. Na may nakakalungkot na ngiti, lumapit si Henry kay Dudley at sinabing, "Nadismaya lang ako dahil wala akong dahilan para bugbugin ka. Ikaw ay isang matulungin na maliit na she *T, ipinadala ang iyong sarili sa isang pilak na pinggan." Sa wakas ay napagtanto ni Dudley ang kanyang ginawa, at pinanood niya si Henry na naglalakad palapit sa kanya na may baluktot na ngiti na parang pangunahing kontrabida ng isang pelikula. Siya mismo ay katulad ng isang mahina at walang kapangyarihang biktima na naghihintay na sirain ng kontrabida. Si Dudley ay walang pagnanais na labanan si Henry nang maalala niya kung gaano kakilakilabot ang lalaki sa pakikipaglaban. Takot na takot, sumigaw si Dudley, "Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit." Maaaring naramdaman ni Dudley na walang silbi ang kanyang pag-iyak, kaya lumingon siya sa pangkalahatang direksyon ni Alban at sumigaw, "Tatay! Iligtas mo ako." Ang sigaw na ito ay nakakuha ng atensyon ng higit sa kalahati ng mga dumalo. Halos tumawa ng malakas si Henry.
So F asterisk Etsting useless. Hindi pa nga ako nagsisimula at sinisigawan mo na ang tatay mo. With that, itinaas ni Henry ang kamay niya at pinulupot ito sa leeg ni Dudley. Ngumisi siya, ngunit ang iyong ama ay hindi sapat na makapangyarihan. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob na suntukin ka dahil lang sa pagtawag mo sa kanya. With that, sinampal niya si Dudley sa mukha. Ang malakas at malutong na sampal ay umalangaw-ngaw sa buong silid, na agad namang sinundan ng maraming hingal. Hinayaan ni Alban na may manakit sa kanyang anak. Naintriga ang lahat, kaya't lumapit sila upang tingnan ng malapitan. Sa ilalim ng hindi mabilang na pares ng mga mata, nakaramdam ng labis na kahihiyan si Dudley. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1097. Nagpupumigla si Dudley na parang baliw. Henry, F asterisk Etsting bitawan mo ako. Gayunpaman, gaano man siya nagpupumiglas, hindi makawala si Dudley sa pagkakahawak ni Henry. Para siyang sisiw na walang kapangyarihan. Maya-maya lang, naglakad si Alban na may madilim na tingin sa mukha. Sinaman niya muna ng tingin ang anak. Sa kabila ng pagpapaalala sa kanya ni Alban na huwag saktan si Henry, ang kanyang walang kwentang supling ay nagalit pa rin sa lalaki, na labis na ikinagalit niya. Ito ang perpektong oras para pilitin si Jasper na sumuko, ngunit narito ang kanyang anak, na nagkakaproblema kay Henry. Gumagawa siya ng mga hindi isyo-isyo ngayon. Mr. Batas, ito, hindi masyadong bagay, di ba? Habang gusto niyang bugbugin si Dudley, anak niya pa rin ang huli, at maraming tao ang kasalukuyang nakatingin sa kanila. Kaya naman, walang ibang pagpipilian si Alban kundi pigilan ang kanyang galit at ilabas muna ang kanyang anak. Hoy, matandang lalaki, paano kung tanungin mo muna ang anak mo kung ano ang ginawa niya bago mo ako hilingin na pakawalan siya, ham? Tinapik ni Henry ang mukha ni Dudley habang sinasabi. Itong maliit na kalokohan na ito at inaayawan, patuloy lang niyang dinadala ang nanay ko sa usapan. Kita mo naman, maagang pumanaw ang nanay ko at bawal siyang paksa sa pagitan namin ng tatay ko. Pero who knows kung ilang beses na siyang kinasali nitong anak mo. Ganito mo ba pinapaaral ang anak mo? Umikot ang talukap ng mata ni Alban at tumingin siya kay Dudley ng sobrang dilim. Kasalukuyang nakayuko si Dudley sa kanyang baywang habang si Henry ay nakahawak sa kanyang leeg. Para siyang ligaw na aso na itinali at itinaas, na sobrang nakakahiya. Gustong umiyak ni Dudley, ngunit hindi niya magawa. Sumigaw siya, ugali na, hindi ko sinasadya. E ano naman kung ugali? Sino ang nagturo sa iyo ng ugali na isama ang mga ina sa iyong mga sumpa, ham? Ngumisi si Henry. Huminga ng malalim si Alban. Alam niyang walang kwenta ang pagiging makatwiran sa mga trust fund rascals tulad ni Henry, kaya't si Jasper na lang ang nabaling niya. Mr. Lane, hindi ba napakababa ng pakulo mo? Malungkot na tanong ni Alban. Curious na sagot ni Jasper, ang kawalan ng respeto ng anak mo ang isyo dito. Siya ang unang nanakit kay Henry. Wala naman akong nakikitang masama kung tinuruan siya ni Henry ng leksyon sa lugar mo, so paano ako nagiging hamak? Naikuyom ni Alban ang kanyang panga sa sobrang galit. Ngayon, hindi lang si Henry Jasper ang naging hindi makatwiran. Sa kabila nito, walang magawa si Alban. Kung tutusin, siya mismo ang anak na lalaki na nang insulto kay Henry. Kung nasa ibang setting sila, maaaring hindi masyadong nag-aalaga si Alban. Gayunpaman, kung matigas ang ulo ni Henry na ipinahayag ang isyong ito sa kanilang mahalagang kaganapan ay mapapahiya lamang si Alban at ang kanyang anak. Kaya naman, napangiti na lang si Alban at sinabing, Jasper, Mr. Lo, iwanan muna natin ang bagay na ito. Dahan-dahan lang natin pag-usapan ito, dahil may aayusin pa tayo, di ba? Walang dapat ayusin. Tumawa si Jasper at mahinahong sinabi, I publish at ilabas ang ulat na iyon ayon sa gusto mo, Mr. Ball. I wouldn't dare to claim na lahat ng property ko ay flawless, pero sigurado akong makakaligtas ito sa investigasyon sa isyo ng kalidad nito. Kung ang isang evaluasyon lamang na ulat ay sapat na maging sanhi ng pagbagsak ng aking World Financial Center, kung gayon ay hindi ko na ito gagawin. Agad na nagkontrata ang mga mag-aaral ni Alban sa mga salita. Talagang sinabi ni Jasper ang pangyayaring ito sa harap ng napakaraming pare ng mga mata at tenga.
Wala pang 20 minuto at isang tawag sa telepono sa kwarto sa pagitan ng kasalukuyang kinatatayuan ni Jasper at ng kanyang maasim na ekspresyon mula noong una niyang natanggap ang ulat. Sino lang ang nakipag-ugnayan kay Jasper, at ano ang sinabi, para lumaki ang lalaking ito nang walang takot sa loob ng halos 12 minuto. Biglang nawala si Alban. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1098. Biglang nagkagulo ang mga taong nakapaligid sa kanila sa pag-asang makarinig ng tsismis nang marinig ang mga salita ni Jasper. Matagal nang alam ng publiko na ang pinakamataas na gusali sa mundo ay itatayo sa Waterhoof City. Alam din ng maraming tao na ang pangunahing tagapagtaguyod sa likod ng tore na ito ay si Jasper. Ito ay totoo lalo na para sa mga taong naruroon sa forum conference na ito. Karamihan sa mga dumalo ay mula sa Teo Chamber of Commerce, hindi kasama ang ilang maliliit na prito mula sa Haddock Chamber of Commerce at ang iba pang tinatawag na mga eksperto tulad ni Perry. Anuman ang pagkakakilanlan o paninindigan, wala sa kanila ang mga normal na sibilyan. Napakaraming bagay ang agad na pumasok sa kanilang isipan nang marinig nila ang balita ng Waterhoof City's World Financial Center. Mr. Lane, naniniwala akong narinig kung may sinabi ka tungkol sa isang issue sa World Financial Tower na kasalukuyang ginagawa. Gusto mo bang ipaliwanag iyon? Isang reporter ang naglakas loob na magtanong. Tumingin si Jasper upang makita na, nagkataon, ito na naman ang reporter mula sa South Summer Commercial Post. Wala namang masama sa World Financial Center, syempre. Ang pagtatayo ng gusali at ang disenyo nito ay inaprubahan ng Waterhoof City Design Institute, at sinuri din ng malalim ng isang pangkat ng mga pambansang eksperto mula sa Swallow Capital. Ito ay isang malaking proyekto, kung tutusin, at bagamat ito ay mahalaga sa mundo para sa akin, ito ay lubos na pinahahalagahan ng gobyerno. Walang anumang bagay na maaaring magkamali dito. Ngumiti si Jasper at sinulyapan si Alban na madilim ang mukha. Pagkatapos, nagpatuloy si Jasper, ngunit si Mr. Ball ay biglang naglabas ng tinatawag na evaluative report ngayon lang at labis na sinabing may issue sa disenyo ng World Financial Center. Ito, hindi ko maintindihan. Kaya siguro hayaan natin si Mr. Able na ipaliwanag ito ng detalyado. Nang matapos si Jasper, lahat, anuman ang background, ay tumingin kay Alban ng mataman. Kahit na ang karamihan ng mga negosyante mula sa Teo ay hindi naabisuhan tungkol dito, kaya labis silang hindi nasisiyahan nang marinig ito mula kay Jasper. Samantala, nagkakagulo ang mga mamamahayag. Mr. Alban, maaari mo bang sagutin ang pahayag ni Mr. Lane? Mr. Alban, lahat ng mga pamamaraan ng World Financial Center ay legal at sumusunod sa panuntunan. Ito ay isang bagay na kinikilala ng Waterhoof City Government at Swallow Capital's Design Institute. Maaari ko bang itanong kung bakit mo ipapagawa ang ibang tao na magsulat ng pagsusuri sa isang tore na walang kinalaman sa iyo? Ang tanong ng reporter ng South Summer Commercial Post ang dahilan ng pag-asim agad ng ekspresyon ni Alban. Gayunpaman, si Alban ay isang komersyal na bayani pa rin na nakaranas ng malalaking isyu noon, kaya pagkatapos ng kanyang unang pagkabigla, ang lalaki ay agad na nag-recompose sa kanyang sarili. Matapos tumahimik, humarap si Alban sa hindi mabilang na pares ng mga mata at mahinahong sumagot. Kahit anong sabihin ni Mr. Lane, talagang may problema ang World Financial Center. Upang patunayan ito, mayroon akong isang profesional na evaluative na ulat mula sa pinakamahusay na General Architectural Office ng Harbor City na nasa kamay. Magtanong ka lang at malalaman mo ang kapangyarihan ng General Architectural Office. Ang Conference Center ng Harbor City at ang Amethyst Gold Square ay parehong dinisenyo ng kanilang koponan. Ang opisinang ito ay nasa ikapitong ranggo sa nangungunang 10 opisina ng arkitektura at disenyo sa mundo. Ang isang profesional na ulat mula sa naturang opisina ay tiyak na may ilang halaga. Tungkol sa tanong mo tungkol sa kung bakit ako magkomisyon ng pagsusuri sa World Financial Center kahit na ako ay isang tagalabas. Simple. Dahil ito ay magiging isa sa maraming mukha ng ating bansa sa hinaharap. Ito ang pinakamataas na gusali sa mundo. Ito ay magiging malapit na nauugnay sa kaluwalhatian at dignidad ng lahat sa amin ng Summer Descents. Hindi lang si Mr. Lane ang mapapahiya kung may mangyayaring mali sa construction na ito, kundi kaming lahat na mga kalahi ng Summer.
Gagawin tayong katatawanan ng international audience. Pagkasabi noon ay ngumisi si Alban at sinulyapan si Jasper. Mr. Lane, I wonder if you're satisfied with this reply. Kung ito ay isang kasiya siyang tugon o hindi, hindi mahalaga sa akin. Kahit paano mo gustong ipaliwanag ang sarili mo, the truth will always remain, mahinahong sagot ni Jasper. Si Alban harumphed at pinandilatan ng masama si Jasper. Mr. Lane, mukhang binabalak mong manatiling matigas ang ulo hanggang sa huli. Hindi ko kailangan ng iba na sinusubukang idirekta ang aking landas, hindi alintana kung gaano ito tama o mali. Sa pagkakataong iyon, tumawa ng malakas si Alban at sumagot, buti naman, matapang ka. Ngunit pagdating sa pagnenegosyo, binata, may mga pagkakataon na kailangan mong umatras at sumuko. Ang pagmamatigas sa paglakad pasulong ay magreresulta lamang sa mas malaking kawalan. Dahil doon, ibinaling ni Alban ang kanyang ulo upang ipahayag sa lahat, bilang isang lalaking may lahing Summer, may tungkulin akong ibigay ang aking ulat sa pamahalaang lungsod ng Waterhoof kapag napagtanto kong may mali sa aming inaasahang pinakamataas na gusali sa mundo. Naniniwala ako na time na isasaalang-alang ito ng pamahalaang lungsod at seryosohin ang usapin. O hindi bababasa, ay pos ang pagtatayo ng World Financial Center bago sila makakuha ng isang malinaw na conclusion. Kung matutuloy ang proyektong ito ay nasa pagpapasya ng gobyerno. Gayunpaman, kung may mali sa disenyo ni Mr. Lane ng pinakamahalagang proyekto ng JW Real Estates, ito ay nagtatanong, maaari bang magkaroon ng anumang iba pang mga problema sa mga produkto mula sa kanyang iba pang mga kumpanya? Halimbawa, ang produkto ng MP4 at MP5 na kasalukuyang mainit na paksa sa loob ng bansa pati na rin ang iba pang proyekto ng JW Real Estates. Nang banggitin niya ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Si Alban ay tila naglulunsad ng komprehensibong pag-atake kay Jasper. Nagawa ng lalaki na isangkot ang mga kumpanya ni Jasper na sangkot sa industriya ng real estate at electronics sa isang pangungusap lang. Malisyoso ang kanyang intensyon. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Jasper dito? Napatingin ang lahat kay Jasper. Sa ilalim ng napakalaking pressure, hindi naapektuhan si Jasper habang ang kanyang ekspresyon ay nanatiling walang kibo. Lahat ng mga negosyo ng mga subsidiary ng JW ay isinasagawa ng may budi. Walang magiging isyo sa World Financial Center, at hindi rin ititigil ang pagtatayo nito. Susunod ang lahat ng trabaho sa paunang natukoy na schedule nito. Tungkol sa iba pang mga produkto, lahat dito ay malugod na pinangangasiwaan. Kung may mali sa kalidad nito, mangyaring humingi ng kompensasyon sa JW Company ayon sa nauugnay na mga regulasyon. Ito ay isang bagay na ipinangako ni JW at isang bagay na tiyak na susundin. Malakas ang sinabi ni Jasper at umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong conference venue. Hindi niya itinaas ang kanyang boses, ngunit tila mayroon itong kakaibang kakayahan na kiligin ang puso ng mga tao. Hindi naiwasang maramdaman ng mga tao sa paligid na mapagkakatiwalaan ang mga sinabi ni Jasper. Para bang hindi siya magsisinungaling sa kalidad ng kanyang mga produkto. Maya-maya lang, tumawa ng malakas si Alban. Hahaha, Jasper, baka nagalit ka. O marahil ikaw ay walang basehang mayabang. Dapat maging delusional ka kung sa tingin mo ay may pagpapatuloy ng iyong World Financial Center ang pagtatayo nito kapag nailabas ko na ang ulat na ito. Hindi bababasa, kakailanganin mong muling siyasatin ang isyo, na aabot sa kalahati o isang buong taon. Mabangkarote na ang kumpanya mo sa real estate. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1099. Sa pamamagitan nito, naging malinaw kung paano gagana ang insidenteng ito. Wala ni isa sa mga taong naruroon ang bobo at bihasa sila sa mga ganyang pakulo. Kaya, alam din nila na kikilo si Alban sa kanyang mga salita. Hoy, Jasper, marahil ay hindi ka dapat maging matigas ang ulo. Hindi ito makikinabang sa iyo sa katagalan. Sabi ng isang lalaki na bahagyang umiling. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng walang kinikilingan na katwiran. Ang isa pang medyo chubby na lalaki ay tumawa sa kanya at sinabing, "Matagal ko nang sinabi sa'yo, Jasper. Kailangan mo pa ring igalang ang iyong mga nakatatanda pagdating sa pagnenegosyo. Ang pagiging napakabata at masigla ay magreresulta lamang sa isang malaking kawalan. Ang ating Mr.
Ball ay kilala sa pagiging mapagbigay at mapagpatawad, kaya't maging mapagpakumbaba at humingi ng tawad. Baka sakaling lumamig ang tensyon na ito. Tama na yan. Ginagawa namin lahat ito para sa iyo. O talagang sinusubukan mong ihinto ang proseso ng pagtatayo. Ikaw lang ang talo dito. Dahil doon, natuwa si Henry na tahimik na nakahawak kay Dudley sa lahat ng ito. Moherf asterisk sacker. Shut your stupid trap. I get it if everyone is brainless, but I hate F asterisk sackers who love to claim that everything they do is for the other's sake. Ang mga F asterisk sackers na tulad mo ay gusto kong dumistansya. Paano kung maapektuhan ako ng malas mo kapag sinaktan ka ng isang Diyos ng ilaw, Ham? Dahil sa sinabi ni Henry, nagbago ang ekspresyon ng chubby na lalaki. Nilingan niya si Henry at sinabing hindi maganda, sino ka? Ang iyong bokabularyo ay puno ng mga kabastusan. Paano nakapasok ang mga hindi nakapag-aral na tulad mo? Dito, ngumisi si Henry at itinapon si Dudley. Pagkatapos, maamo siyang lumapit sa chubby na lalaki at nagtanong sa mayabang na tono, tinawag mo lang ba akong walang pinag-aralan? Ang chubby na lalaki ay isa lamang sa mga alipin ni Alban. Nang makita niya ang isang matangkad at malapad na Henry na lumakad para tanungin siya, biglang nakonsensya ang lalaki. Oy, basura ka, sinong oy? Pagkatapos ay itinaas ni Henry ang kanyang kamay upang sampilan ang lalaki sa kanyang mukha. Walang sino man ang nag-aakala na si Henry ay makakatama ng isang tao ng casual sa harap ng iba. Ang sampalan ay umalangaw ng malakas at malinaw, na naging dahilan upang ang iba ay manginig. Ang chubby na lalaking nasample ay umungal sa kahihiyan, oy, Moherf asterisk sacker. Sampal. Muli siyang sinampal. Sinabi kong hindi oys. Hindi mo ba ako narinig? At nagreklamo ka sa mga kalapastanganan ko. Ano ang huling salitang sinabi mo noon, Ham? Ngumisi si Henry. Nababaliw na ang medyo chubby na lalaki matapos siyang sampelan ng 2 beses. Nilingan niya si Alban para lamang makita ang huli na may masamang ekspresyon, ngunit walang indikasyon na papasok na siya. Gustong sumingit ni Alban. Total, ito ang kanyang alipin na binubugbog kaya siya ang napapahiya dito. Gayunpaman, wala siyang kapangyarihan. Hindi na rin siya makahakbang nang bugbugin ni Henry ang kanyang anak. Ang F asterisk sick na tinitignan mo ha. Gusto mo bang iligtas ka ng matandang iyon? Nakangising sabi ni Henry. Si Henry ay ang diablo na nagkatawang tao ngayon habang siya ay umaagos ng lubos na pagmamataas. Nakaramdam ng takot ang mga tao nang tumingin sila sa kanya. Sa kasamaang palad, walang magagawa ang sinuman. Maging si Alban ay nanatiling tikom ang bibig, kaya sino pa ang maglalakas loob na humakbang at ilagay ang sarili sa linya ng apoy. Sinundot ang mukha ng chubby na lalaki, mayabang na sinabi ni Henry, walang masama sa pagiging allopiers ng isang tao, ngunit kasalanan mo ang pagpili ng maling may-ari na susundin. Ang alam mo lang ay magsalita ng kalokohan at sabihing gumagawa ka ng mga bagay para sa kapakanan ng ibang tao. The F asterisk 6 sa tingin mo ikaw, ha? Para kanino ka masyadong mapanlin lang. Tumahimik ang venue matapos ang 2 sampalan at ang malupit na panunumbat. Ang mabibigat na hinga ng mabilog na lalaki ang tanging naririnig. Napapout si Henry nang makitang tumahimik ang lalaki at napag-alitan, walang kwenta. Hindi ka man lang marunong lumaban. Anong silbi ng isang allopiers na tulad mo? Pagkatapos nito, nilingan ni Henry si Dudley. Nanginginig si Dudley matapos siyang makawala sa malademonyong hawak ni Henry at likas siyang nagtago sa likod ni Alban. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1100. Si Dudley, isang seryosong binata sa edad na 20s, ay takot na takot. Samantala, sobrang asim ang ekspresyon ni Alban. Lalo siyang nakaramdam ng hiya nang bigyan siya ni Henry ng isang makahulugang tawa. Bakit ka nagtatago sa likod ko? Parang hindi kanya kakainin ng buhay. Dismayadong saway ni Alban. Natatakot siyang kumalat sa buong bansa ang balita tungkol sa inutil na anak ni Alban pagkatapos ngayong gabi. Nanginginig si Dudley ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita, kahit na may hinanakit siya. Kung tutuusin, hindi niya nakitang pinipigilan ng tatay niya si Henry nang bugbugin siya ng kalokohan ng isa. Sa isang harumph, nawala ang pasensya ni Alban. Alam niyang magmumukhang circo ang sitwasyon kung papayagan si Henry na magpatuloy sa paggawa ng kalituhan.
Alam ko na isa itong play na naisip mo at ni Henry, Jasper. Ngunit para saan? Sa tingin mo matatakot ako dahil lang sa isang hindi gaanong kabuluhan? Sa tingin mo hindi ako mangangahas na ibigay ang ulat na ito? Masyado kang walang muwang kung ganoon. Pagkatapos ay inilabas ni Alban ang kanyang telepono at nginisyan si Jasper habang sinasabi, kung mananatili kang matigas ang ulo hanggang sa mamatay ka, ako mismo ang magpapadala sa iyo sa iyong libingan. With that, nag-dial siya ng number. Kalmado siyang tiningnan ni Jasper sa buong oras, ngunit hindi siya gumawa ng anumang hakbang upang pigilan ang lalaki. Sa katunayan, tila inaabangan ni Jasper ang pagtawag ni Alban. Kumonekta ang tawag at mataimtim na nagsalita si Alban, iabot kaagad ang ulat sa pamahalaang lungsod ng Waterhoof. Ipaalam sa akin kapag may update na. With that, ibinaba ni Alban ang telepono. Tumingin siya kay Jasper na may kasamang kagalakan at nginisyan. Sabi mo hindi titigil ang pagtatayo ng World Financial Center, di ba, Jasper? Maghintay ka lang. Sa ilang sandali, may makikipag-ugnayan sa iyo at ang Waterhoof City ay maglalagay ng emergency stop sa iyong construction. Pagkasabi nito ay agad na muling nabuhayan ang mga taong napigilan at nagulat sa galit ni Henry. Haha, iniisip ko kung ano ang magiging hitsura ng Tanggang Lane F** soccer na ito. Oo, ito ang nakukuha niya sa pagiging cool niya. Ang mga panlilinlang niyang ito ay wala kay Mr. Alban. Natuwa rin si Dudley sa kanila. Galit niyang tinitigan si Jasper at ibinuka ang kanyang bibig para may sabihin. Natigil ang mga salita sa tuktok ng kanyang dila nang maramdaman niya ang madilim na tingin ni Henry sa kanya. Nanginginig si Dudley at nilingan si Henry, na naaagrabyado at galit na sinabi, bakit mo ako laging pinupuntirya? Nagkibit balikat si Henry at sumagot, kasi tanga ka. Ikaw, panipi. Galit na galit si Dudley ngunit ang nakaraang aral na ibinigay sa kanya ni Henry ay labis siyang natakot para mag-tantrum ngayon. Alam niyang walang pag-aalinlangan si Henry na sugurin siya at ihagis sa sahig bago siya bugbugin. Maghintay ka lang. Hindi na kayo mag-iinarte ng may pagmamalaki. Matapos ang mahabang sandali ng pag-iisip, sa wakas ay nakaisip si Dudley ng isang walang kwentang sagot. Tanga, ngumuso si Henry. Matapos maglaro ang usapan, tumunog ang telepono ni Alban. Ang lahat ay tumigil sa panunuya kay Jasper upang tumingin kay Alban ng may pag-asa, maging ang lalaki mismo ay nakangiti ng malawak. Kinawayan ni Alban ang display ng kanyang phone na nagpapakita ng caller information sa harap ni Jasper at tumawa ng malakas. Huli na para magsisi ka ngayon. Panipi. With that, tinanggap ni Alban ang tawag. Upang ay highlight ang kanyang mga kakayahan, inilagay din ni Alban ang tawag sa loudspeaker mode.